Aksidenteng napunta sa mundo ng mga halimaw na napapalibutan ng mga gwapong lalaki. Araw-araw, siya'y pinag-agawan ng mga malalakas na tao. Una narito ang maganda at malamlam na si King. Sumunod ay ang selosong malaking puting tigre, at mayroon ding isang berdeng pilak na soro na araw-araw ay nakikipagkulitan sa kanya upang makakuha ng lambing, upang makuha ang pabor ng munting babae. Ang mga lalaki ay naglalabas ng iba't ibang estratehiya ng palasyo. Ang babae ay lubusang nalulong sa grupo ng mga gwapong halimaw. Pagdating pa lang ni Luyan, natuklasan niya na 4 na oso ang nag-aaway para sa kanya. Baka naman naisip nilang napakaliit niya, kaya hindi siya sapat na kainin. Sa sobrang takot, naisip niyang umakyat sa puno upang tumakas. Ngunit hindi inaasahan, nasugatan ang kanyang binti nang siya ay dumating. Isang mahinang hiyaw ang agad na nakaakit ng kanilang atensyon. 4 na malalaking kayumangging oso ang mabilis na dumiretso sa kanya. Nagbago ang anyo at naging 4 na matipunong lalaking maskulado. Lahat sila ay nagsasabing sa kanila ang munting babae. Si Luyan ay lubusang naguluhan. Babae? Anong babae? Baka naman siya ay napunta sa ibang mundo. Ilang mga halimaw ang nagtatalo at sa huli ay nagpasya na silang 4 ay magiging kanyang mga asawa. Sabay abot ng kanilang maruruming kamay sa kanya. Si Luyan ay tuluyang natakot. Hindi pala sila nag-away para sa kanya upang kainin, kundi para makipag sa kanya. Nang halos lumapit na sila, niyakap ni Luyan ang sarili ng mahigpit. Ngunit sa harap ng ganap na lakas, walang saysay ang kanyang paglaban. Halos kalahati na ng kanyang damit ang napunit. Nang akala niya ay kakainin na siya ng tuluyan. Isang malakas na sigaw ang narinig. Isa sa mga halimaw ang bumagsak sa lupa. Sa di kalayuan, may isang lalaking nakasuot ng asul na damit na nakatayo. Ang kanyang gwapong mukha ay matatalim ang mga linya, payat ang pangangatawan, ngunit hindi nawawala ang presensya. Tunay na isang pambihirang magandang lalaki. Sa ilang mga galaw lamang, pinalayas niya ang 4 na kayumangging oso patungo sa kanilang mga ninuno. Malapit lamang ang kanyang yungib. Balak niyang matulog ng maayos, ngunit palagi niyang naririnig ang mga sigaw ng mga oso. Galit siya at nais sanang magturo ng leksyon. Ngunit hindi inaasahan, aksidente niyang nailigtas ang isang munting babae. Inayos niya ang kanyang damit at marahan siyang lumapit kay Luyan. Nakita niya itong nakakulong na maliit, may bahid ng pula ang mga mata, at ang maputing mukha ay may 2 guhit ng luha. Ang napakagandang pangit na babae, talagang nakakaawa. Hindi namamalayan, yumuko siya. Inabot ang kamay upang punasan ang kanyang luha, ngunit ang tono ay napakalamig. Huwag kang matakot. Patay na silang lahat. Bilang isang modernong tao, si Luyan ay hindi pa nakakaranas ng ganitong eksena. Hindi maiwasang manginig. Ang lalaking ito ay kayang sabihin ng gaanong-gaan ang pagpatay ng tao. Ngunit bago pa siya makapagsalita ng pasasalamat, tumayo ang lalaki at tumingin sa kanya ng may pagmamataas. Maraming mababangis na hayop sa gubat. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka sa akin. Pagkasabi, dumiretso siya sa pag-alis. Agad na kinuha ni Luyan ang kanyang bag at sumunod ng pilay-pilay. Kahit na nakakatakot ang lalaking ito, kahit papaano ay hindi siya kumakain ng tao. Hindi rin siya pinilit na gumawa ng kahit ano at iniligtas pa siya. Upang mabuhay sa mundong ito ng mga halimaw, sa ngayon ay kailangan niyang sumunod sa kanya. Biglang huminto ang lalaki at lumingon upang ipakilala ang sarili bilang si King Ju. Dahil sa inertsya, direktang nabangga si Luyan. Sa kanyang 36 na pirasong abis napasigaw siya sa sakit at nahiyang ngumiti sa lalaki. Pasensya na, sobra akong nagmamadali sa pagtakbo. Ako si Luyan. Para sa mga halimaw na makapal ang balat, ang ganitong bangga ay walang epekto. Ngunit ang munting babae, sa kaunting dampi lamang, namula na ang kanyang ilong. Naisip niya, talagang mahina ang mga babae, lalo na itong munting babae sa harapan. Kaya't direktang kinuha niya ang malaking bag sa kanyang braso. Ang kabilang kamay ay bumuhat sa kanya na walang pag-aalinlangan. Dahil sa kawalan ng balanse, hindi na mamalayang niyakap ni Luyan ang leg ni King Ju. Ngumiti ito ng mahina. Ang munting babaeng ito ay hangal ngunit nakakatuwa. Natuklasan niyang napakalambot ng kanyang katawan, halos walang timbang. Isang banayad na samyo ang pumasok sa kanyang ilong. Nagsimulang uminit ang kanyang buong katawan. Naisip niya, ito ay dahil sa panahon. Siya, na laging walang interes sa mga babae, ay biglang nakadama ng kaba. Pilit niyang pinigilan ang kanyang panloob na kaguluhan at dinala ang munting babae sa kanyang yungib. Nang makita niyang dumudugo pa ang paa ni Luyan, nagpa siya si King Ju na lumabas upang humanap ng mga halamang gamot. Dahil ang mga babae ay likas na mahihina. Kahit isang maliit na sugat ay maaaring ikamatay. Nang umalis ang lalaki, kinuha ni Luyan ang damit mula sa kanyang bag at nagpalit. Hindi rin niya itinapon ang punit na damit. Sa mundong ito na walang-wala, maaari pa itong gamitin sa ilang taon pagkatapos tahiin. Habang nalulungkot siya sa kung paano mabubuhay, biglang may narinig na mekanikal na boses sa kanyang isipan. Maligayang pagdating sa mundong Beast World. Ako ang iyong sistema, si Xiao Liu. Ako ang nagdala sa iyo rito. Ito ay isang mundo ng mga halimaw na mas marami ang lalaki kaysa babae. Ang mga babae ay maaaring magkaroon ng maraming asawang halimaw. Ang mga lalaki rito ay lahat ay napakaganda, ngunit ang mga babae ay napakapangit.
Kaya kahit na ikaw ay ordinaryo ang itsura, maaari kang maging kakaiba rito. Naniniwala ako na magugustuhan mo ang lugar na ito. Napailing si Luyan ng matindi. Salamat sa iyong buong pamilya. Maayos naman ang kanyang buhay sa modernong panahon. Sa wakas ay natapos na ang pagsusulit sa kolehiyo, ngunit siya ay dinala sa lugar na ito na may masamang kapaligiran at kakulangan ng mga kagamitan. Ang mabuhay pa nga ay problema na, sino ang magugustuhan dito? Tiyakin mo, host. Maaari kang makipagpalitan ng mga bagay sa pang-araw-araw na gamit-gamit ang love points, tulad ng asin, damit, mga buto at iba pa. Maaari ka ring makipagpalitan ng mga kasanayan sa kaligtasan gamit ang reputation points, tulad ng mga mahika, mga anting-anting, armas at iba pa. Ang paraan upang makakuha ng love points ay ang magpahanga sa mga lalaking halimaw sayo. Kung mas malalim ang kanyang damdamin para sayo, mas mataas ang love points. Ang reputation points naman ay ang pagpapasalamat at paghanga ng ibang mga halimaw sayo. Pero ayaw ko pa ring manatili rito. Ibalik mo na lang ako sa dati. Sinabi ng sistema na hindi na siya makakabalik. Bago ka dumating, nahulog ka mula sa bangin. Kung hindi kita dinala rito, patay ka na. Si Luyan ay hindi mapigilang umiyak. Kung gayon, hindi ka naman basta-basta magdadala sa akin rito ng walang dahilan, di ba? May mahalaga bang bagay? Ngumiti ang sistema, wala naman masyado, mag-usap lang tungkol sa pag-ibig. Manganak ng mga anak at isalba ang mundo ng mga halimaw, kaya kung sa loob ng 5 taon ang iyong pagmamahal at reputasyon ay hindi umabot ng 10 milyon, makakaranas ka ng kidlat ng Diyos. Ngayon, nasa harap mo ang isang napakagandang lalaking halimaw. Ligawin mo siya upang matapos ang gawain ng maaga at makapagretiro ng payapa. Pagkasabi nito, narinig ng batang babae ang ingay sa labas ng kuweba. Lumabas siya upang tingnan at nakita ang anino ni King Ju na papalapit. Sa likod niya ay may buntot na mahigit 10 metro. Si Luyan ay biglang natakot at napahiga sa lupa. Si King Ju pala ay isang ahas na halimaw. Simula pagkabata, ang pinakakinatatakutan niya ay ahas. Paano niya ito maliligawan? Si King Ju ay lumangoy sa bunganga ng kuweba, ang buntot ay biglang naging 2 paa. Nakita ang takot na mukha ng maliit na babae, marahan siyang binuhat papunta sa batong kama, at inilagay ang mga damong gamot na dala sa kanyang sugat. Huwag kang matakot, mula ngayon ikaw na ang aking kapareha. Hindi kita sasaktan. Siya ay nabuhay ng ilang dekada, karaniwang nangangaso o nagpapalakas ng kakayahan. Ang buhay niya ay payapa at nakakainip. Ngunit hindi niya naisip na humanap ng kapareha. Ang mga babae sa mundo ng halimaw ay hindi lamang tamad, kundi mainitin din ang ulo. Pero ang babaeng ito sa harap niya ay nagbigay ng ibang pakiramdam. Nais niyang makasama siya sa habang panahon. Marahan niyang ibinaba ang binti ni Luyan, yumuko at hinalikan ang kanyang pisngi bilang pampakalma. Mabango at malambot. Noong sandaling iyon lang natauhan si Luyan. Ang kanyang mga mata ay lumaki ng 3 beses. Hinalikan siya ng ahas na halimaw. Tumayo si King Ju at pumunta sa mga tuyong kahoy na dala. Nagutom ka na yata. Magluluto ako ng karne para sayo. Pagkasabi, inilatag niya ang kuneho na mas malaki pa sa tupa sa apoy. Makalipas ang ilang sandali, inabot ni King Ju ang inihaw na karne sa kanya. Dati, kumakain lang ako ng hilaw na karne kaya walang asin. Tiisin mo muna ito. Bukas hahanap ako ng asin para sayo. Puno ng pasasalamat ang mga mata ni Luyan. Kanina niya napansin na si King Ju ay medyo natatakot sa apoy. Ngunit siya pa rin ang nagluto ng lutong pagkain para sa kanya. Ano pa ang maaari niyang reklamo? Gusto niyang sabihin na okay lang kahit walang asin. Ngunit pinaalalahanan siya ng sistema na may asin sa tindahan. Mayroon siyang baguhan na gantimpala na 5,000 puntos ng pagmamahal na maaaring ipambili ng maliit na pakete. Gamit ang kanyang bag bilang takip, kumuha siya ng maliit na pakete ng pinong asin na nakabalot sa dahon. May asin ako sa bag. Tiningnan ni King Ju ang kakaibang bag at damit ng maliit na babae na hindi alam kung anong tela, at pagkatapos ay tiningnan ang pinong butil ng asin sa kanyang maputing palad. Marahan siyang tumango. Nagwiwisik ng kaunti at talagang masarap ang lasa. Kumain si Luyan ng ilang sandali, napansin niyang hindi kumakain si King Ju sa tabi niya, kaya inanyayahan niya itong kumain. Sinabi ni King Ju na hindi siya gutom, ngunit hindi niya napigilan ang pag-angat ng kanyang labi. Ang maliit na babae ay marunong palang magmalasakit. Ang kanyang yuan-yuan ay talagang maganda at mabait, pero masyadong payat. Nagdesisyon siya na sa hinaharap ay tiyak na papatabain at papapushiin siya. Pagkabusog, humiga si Luyan sa tuyong damo. Ngunit naramdaman ni King Ju na ang maliit na babae ay takot pa rin sa kanya. Kaya nagkunwari siyang natutulog upang mapalagay siya. Totoo nga, nang makita siyang natutulog, agad tumayo si Luyan upang mag-unat-unat. Ngunit ang malamig na hangin sa labas ay nagpanginig sa kanya. Kung magyelo siya ng isang gabi, tiyak na magkakasakit siya. Tiningnan niya si King Ju sa kabila, nakapikit at payapang nakaupo sa batong dingding. Parang hindi siya ginawin. Noong sandaling iyon, tumunog ang boses ng sistema sa kanyang isip. Ang mga halimaw ay lumalaban sa lamig. May kumot sa tindahan, ngunit ang iyong puntos ng pagmamahal ay kasalukuyang 0. Pagkasabi, ngumiti ng masama ang sistema.
Ngunit maaari kang kumapit sa ahas na halimaw upang makakuha ng puntos ng pagmamahal. Gusto ka na niya. Kapag kumapit ka sa kanya, makakakuha ka ng puntos ng pagmamahal upang ipambili ng produkto. Nang makita ang masamang ngiti ng sistema, galit na galit si Luo Yuan, gusto niyang magmura. Ngunit sa udyok ng malamig na hangin, lumapit siya kay Qin Ju at nagpa siyang kumapit sa kanya. Patuloy siyang nagdasal sa loob na huwag itong magising. Hindi niya alam na hindi naman natutulog si Qin Ju. Hindi niya alam kung bakit ang maliit na babae na nanginginig sa kanya ay biglang lumapit, ngunit nasiyahan siya sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan. Ang maliit na babae ay malambot, at ang mabangong amoy ay pumasok sa kanyang ilong, dumaan sa kanyang baga, at pinainit ang kanyang isip. Pinilit niyang huwag mag-ingay. Matapos ang mahabang pagkakapit, napansin ni Luo Yuan na ang puntos ng pagmamahal ay tumaas ng kaunti. Bumalik siya sa kanyang tuyong damo ng maliliit na hakbang. Ngunit ang nakakainis na sistema ay nagbigay lamang sa kanya ng isang tumpok ng bulak. Wala siyang magawa kundi gamitin ang natitirang puntos ng pagmamahal upang bumili ng 2 piraso ng tela. Matapos ang isang gabing paghihirap, natahi niya ang kumot. Si Luo Yuan na nakabalot sa kumot ay halos mahimatay sa kaligayahan. Nang makatulog siya, bumukas ang mga mata ni Qin Ju na nagdusa buong gabi. Nilalamig ba siya? Anong bagay ang ginamit niya para itago ang sarili? Nagtataka siya sa mga gamit ng maliit na babae. Gusto niyang makita kung anong tela at kung makakahanap siya ng katulad bukas. Sa kanyang pagtulog, naramdaman ni Luo Yuan na may humihila sa kanyang maliit na kumot. Iwinasiwas niya ang kanyang braso ng pabago-bago. Hindi sinasadyang tinamaan nito ang mukha ni Qin Ju. Hinawakan ni Qin Ju ang kanyang malambot na kamay, hinalikan ito, at pagkatapos ay inilagay sa kanyang leeg. Humiga siya at niyakap si Luo Yuan kasama ang kanyang kumot. Ginamit niya ang kanyang kapangyarihang hayop upang painitin ang kanyang katawan ng mas mataas kaysa sa maliit na babae upang hindi na siya ginawin. Nang muling magising, inihanda na ni Qin Ju ang inihaw na karne at prutas para sa kanya. Pagkatapos ay lumabas siya upang mangaso. Sa totoo lang, kailangan lang niyang kumain isang beses bawat ilang araw. Ngunit gusto niyang kumain ang maliit na babae ng sariwang inihaw na karne araw-araw. Si Luo Yuan naman ay inilipat ang tuyong damo sa labas ng kuweba upang magpainit sa araw. Ipinikit ang kanyang mga mata upang tingnan ang puntos ng pagmamahal. Nagulat siya dahil tumaas ito ng malaki. Kahapon ng gabi ay ubos na, paano nagkaroon ng bago? Hindi niya alam na may isang tao pala na nakayakap sa kanya buong gabi. Pero hindi na niya ito pinansin. Nagpalit lang siya ng ilang karayom at telang punit. Balak niyang ayusin ang damit na napunit kahapon. Nang makita niya, wala pang 10 metro mula sa yungib, nakatayo ang isang itim na baboy ramo. Nakita nito ang munting matamis sa bungad. Biglang lumiwanag ang mga mata ng baboy ramo. Sa susunod na sandali, sumugod ito at inihagis siya. Nagsisigaw si Luo Yuan sa sobrang takot. Parusa ng kidlat pagkatapos ng 5 taon? Mamamatay na ba siya ngayon? Ayaw niyang mamatay sa kagat ng pangit na baboy ramo na ito. Pero sobrang hina na ng kanyang mga binti, hindi na siya makatayo. Dumilim ang kanyang paningin at diretsong nahimatay. Paggising niya, nagising siya sa mga hagulgol ng hayop. Inabot niya ang kanyang leeg. Hindi niya inaasahan na buhay pa siya. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya sa hindi kalayuan ang isang berdeng ahas na nakikipaglaban sa isang napakalaking puting tigre. Alam niyang ang berdeng ahas ay si Qin Ju. Hindi pa niya nakita ang puting tigre. Malinaw na nasa ibabaw si Qin Ju, mahigpit na nakapulupot sa puting tigre. Ang puting tigre ay puno ng sugat. Tinawag niya si Qin Ju. Nakita ni Qin Ju na nagising siya habang lumalaban. Binitawan niya ang buntot ng ahas at lumangoy palapit sa kanya. Nang malapit na, agad siyang nagbago anyo bilang tao. Nagmamadali siyang nagtanong kung may masakit ba sa kanya. Umiling si Luo Yuan. Tumingin siya sa puting tigre sa hindi kalayuan. Noon, ang puting tigre ay naging isang lalaking hayop-tao. Pinalibutan niya ng balat ng hayop ang kanyang baywang. Pinunasan ang dugo sa kanyang katawan at lumapit kay Luo Yuan. Nang malapit na, napansin ni Luo Yuan na ang puting tigre na ito ay napakagwapo rin. Ang taas ay hindi bababa sa 1 metro at 70 sentimetro. Ang linya ng kanyang kalamnan ay maayos at hugis. Hindi niya namalayan na nakatitig siya. Ngumiti ang lalaki. Kamusta, munting babae? Ako si Bai Hua. Tumingin si Luo Yuan sa kaakit-akit na mukha at tumango. Ako si Luo Yuan. Nang makita ang munting babae na napakabait sa ibang lalaking hayop-tao, dumilim agad ang mukha ni Qin Ju sa tabi. At ang munting babae ay tumitingin pa sa tiyan ng puting tigre. Hindi ba tiyan lang iyon? Meron din siya. Bakit hindi siya tiningnan? Inisip niya kung masyado ba siyang maraming damit. Lalong lumala ang kanyang kalooban. Agad niyang pinaalis ang puting tigre. Alam ni Bai Hua na ang ahas na hayop-tao sa harap niya ay mas mataas ang antas kaysa sa kanya at napakalakas ng galit. Pero ayaw niyang sumuko. Tiniis niya ang presyon at muling nagsalita ng mahina. Pwede ba kitang tawagin Yuan Yuan? Ang nangyari ngayon ay kasalanan ko. Natakot ka ba sa baboy ramo na yon? Kung ako ay dumating ng mas maaga, hindi sana nangyari ito. 1 kalahating oras ang nakalipas, si Bai Hua ay nangangaso sa malapit at nakita ang baboy ramo.
Para mahanap ang pugad nito, hindi siya gumawa ng ingay at sumunod na lang sa likod. Dahil sobrang focus, hindi niya napansin ang amoy na iniwan ni Kinju sa paligid. Nang malaman niyang nakapasok siya sa teritoryo ng ibang hayop tao, nakita niya ang baboy ramo na umaatake sa munting babae sa bungad ng yungib. Nang matumba ang baboy ramo, nahimatay na rin ang munting babae. Agad niyang itinaas ang munting babae. Tiningnan kung walang sugat bago siya napahinga. Alam niya na ang mga babae ay napakahalaga dito. Hindi lang mahihina ang kanilang katawan, mahirap din silang mabuhay kapag nasugatan. Tiningnan niyang mabuti si Luo Yuan. Napagtanto niya na ang nahimatay na munting babae ay napakaganda, hindi maihahambing ng mga babae sa mundo ng hayop. Matagal siyang tumingin ng ganito, hanggang sa may narinig siyang hagulgol ng hayop sa labas. Mabilis niyang binuhat ang munting babae at umalis. Ang yungib na ito ay puno ng amoy ng ahas na hayop tao. Ang ahas na hayop tao, bilang isang ligaw na hayop ay malupit, walang awa, at mabagsik. Inaagaw nila ang mga babae, pero hindi naman ito pinapahalagahan. Kadalasan para lamang sa pagnanasa at pagpaparami. At ang ahas na hayop tao ay kailangang mag-hibernate. Ang mga babaeng inagaw ay karaniwang hindi nakakalampas ng taglamig. Ang mga babae ay pinakakinatatakutan na mapansin ng mga ligaw na hayop. Kaya bihira silang lumabas. Inakala niya na ang napakagandang munting babae ay tiyak na inagaw. Napakapayat. Paano siya makakasama sa isang ligaw na hayop? Kailangan niyang dalhin ang munting babae sa tribo at alagaan ito ng mabuti. Sa kabilang banda, si Kinju na bumalik mula sa pangangaso. Nang maamoy ang amoy ng ibang hayop tao, biglang tumigil ang kanyang puso. Agad siyang nagbago anyo bilang hayop at nagmadaling bumalik sa yungib. Dasal niya na huwag may mangyaring masama sa munting babae. Sa oras na yon, sobra ang kanyang pagsisisi. Sinisi niya ang sarili na iniwan siya ng mag-isa sa yungib. Kahit nag-iwan siya ng kanyang amoy sa paligid, tiyak na may isa-dalawang walang pakundangan na darating para mamatay. Nagpasya siya na saan man siya pumunta, dadalhin niya siya. Pero bago pa makarating sa yungib, nakita niya ang isang hayop tao na may puting buhok. Na mabilis na umalis dala ang munting babae, kaya nag-away sila. Matapos marinig si Bai Hua, naunawaan ni Luo Yuan na ang puting tigre na hayop tao ang nagligtas sa kanya. Tumingin siya ng may pasasalamat. Sobra akong nagpapasalamat sa iyo. Hindi ko alam kung paano kita babayaran. Pero hindi na niya mailigtas ang sarili. Wala talaga siyang maibibigay sa kanya. Ibibigay ko ba sa kanya ang bulak at telang punit? Ang imahen iyon, kung isipin niya, matatawa siya. Tumingin siya sa pinong mukha ng munting babae. Lalong nag-alab ang tingin ni Bai Hua. Ang munting babae na ito ay hindi lang maganda, magalang pa. Sa mundo ng hayop, dahil sa kakulangan ng mga babae, sila ay pinalaki ng mga lalaki ng sobra. Kaya sumumpa siya na siya ay magiging kasama ng munting babae na ito. Sa tabi, nakita ni Kinju na si Bai Hua ay laging nakatitig kay Luo Yuan. Lalong dumilim ang kanyang mukha. Isang iglap, inihagis niya si Luo Yuan sa kanyang mga bisig. Pumunta sa yungib. Para pasalamatan ka sa pagligtas ng aking kasama, bibigyan kita ng sapat na mga biktima. Kaya ngayon, umuwi ka na sa iyong tribo. Kahit hindi niya nadala ang munting babae, hindi madaling sumuko si Bai Hua. Sa kabilang banda, nang madala ni Kinju si Luo Yuan pabalik, diretsong binukasan niya ang kanyang damit. Hindi ba gusto mong makakita ng tiyan? Meron din ako. Tignan mo na lang ang akin. Kahit saan. Kahit hawakan. Namula si Luo Yuan. Ganun ba siya kagutom noong tumingin siya sa puting tigre? Nagmamadali siyang tinakpan ang mukha at humiga sa dayami. Sobrang pagod na yon, titingnan na lang mamaya. Medyo nagsisi si Kinju, pero okay lang naman sa ibang araw. Pagkatapos ay kumuha siya ng malaking balat ng hayop mula sa kanyang espasyo at tinakpan ito sa kanya. Ang mga lalaki sa mundo ng mga halimaw ay hindi natatakot sa lamig, pero iba ang mga babae, lalo na ang maliit na babaeng ito sa harap. Nagtataka si Luo Yuan, saan niya nakuha ang ganoong kalaking balat. Ang sistemang Sixiaoliu na matagal nang nawala ay sa wakas ay lumitaw. Host, ang mga lalaking halimaw dito kapag umakyat sa mataas na antas ay may espasyo, pero mayroon din tayo. Nang makita ang sistema, nagalit si Luo Yuan. Kanina noong inatake ako ng baboy ramo, saan ka nagpunta? Nahihiya ang sistema at umiwas ng mukha. Nag-meeting ako kaninang umaga, host. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang pagiging sistema. Bawat buwan may regular na meeting at training, lahat ng ito para sa mas magandang serbisyo sa inyo. Sa totoo lang, tumakbo siya para matulog. Pagkatapos mag-imbento ng dahilan, nagmamadaling nagpalit ng topic, host. Ang ating espasyo hindi lang mas malaki kaysa sa kanila, mas advanced din ang kanilang espasyo kapag matagal na nakalagay ang pagkain ay masisira. Pero ang atin kahit gaano katagal itago ay sariwa pa rin. Kailangan lang ng 10,000 puntos ng pagmamahal para makapagpalit ng 1 metro kubiko na espasyo. Nakarinig si Luo Yuan at muntik ng sumuka ng dugo. 10,000 puntos ng pagmamahal para sa 1 metro kubiko. Bakit hindi ka nalang magnakaw? Sa susunod, tawagin na lang kitang Lao Liu sa halip na Xiao Liu. Walang kwenta maliban sa pagiging kuripot. Tuwing kailangan ko ng bagay, lumalabas ka para magbenta. Kapag may panganib, bigla kang nawawala. Nahihiyang umubo ang sistema.
Sa hinaharap, kapag may espasyo ka, host, magiging maginhawa ang lahat ng gagawin mo. Kaya para makuha agad ang espasyo, host, mas mainam na makipag-close ka sa ahas na halimaw para makakuha ng puntos ng pagmamahal. Si Luo Yuan ay parang iyak pero walang luha. Pagkatapos ng pag-atake ng baboy ramo, kahit saan pumunta si Qingju, dala-dala siya. Gusto sana ni Luo Yuan na maglakad mag-isa. Pero para mas makalapit si Qingju sa maliit na babae, gumawa siya ng kasinungalingan na ang damo ay masyadong malalim at maraming ahas, alakdan, at mga gumagapang sa lupa. Walang masabi si Luo Yuan. Ikaw mismo ay ahas, di ba? Pero para sa puntos ng pagmamahal, pumayag na lang siya na buhatin. Ganito na lang araw-araw ang dalawang tao na may kanya-kanyang iniisip. Di nagtagal, nakaipon si Luo Yuan ng sapat na puntos para bumili ng espasyo. Ginamit niya ang natira para magpalit ng purong bulak na tela, dahil noong dumating siya, ang nasa bag niya ay isang maliit na shorts lang. At disposable pa. Kailangan niyang gumawa ng ilan pa, pero ang galing niya sa pananahi ay napakasama. Hindi sinasadyang nasaksak niya ang daliri, lumabas ang patak ng dugo. Hindi pa niya naramdaman ang sakit. Biglang may isang mahaba at balingkinitang kamay na umabot mula sa tabi, kasabay ng malamig at nag-aalalang boses. Anong ginagawa mo? Pagkatapos, hinawakan ni Qingju ang daliri at sinipsip sa bibig. Malamig at medyo comfortable. Pero di nagtagal, narinig niya ang paninisi, ako na lang ang manahi ng tela at iba pa. Bakit mo sinasaksak ang sarili mo? Tahimik na nag-roll ayas si Luo Yuan. Akala mo ba gusto kong saksakin? Hindi naman lahat ay may ganyang husay tulad mo. Sa mga panahong magkasama sila, natuklasan niya na si Qingju hindi lang magaling sa pangangaso, kundi pati sa pananahi ay first class. Gumawa siya ng maraming damit para sa kanya, at dinisenyo ayon sa damit na suot niya noong dumating. Pero ang panloob na damit, hindi naman niya pwedeng ipagawa sa kanya, di ba? Pero biglang inagaw ni Qingju ang maliit na shorts sa kamay niya, at nagtanong, ano ito? Namula si Luo Yuan at mabilis na inagaw pabalik. Nauutal na ipinaliwanag na ito ay maliit na damit na isinusuot ng babae. Si Qingju ay tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa, at sa wakas ay tumutok ang tingin sa eksaktong lugar. Base sa laki at hugis, doon lang ito bagay. Hindi siya nagsalita, lumapit at umupo sa tabi ni Luo Yuan. Marahas na hinablot ang tela sa kamay niya, nag-aral ng ilang sandali, pagkatapos ay kinuha ang karayom at sinulid at nagsimulang manahi. Sa oras na yon, ang mga daliri ng paa ni Luo Yuan ay napahiya. Parang kayang maghukay ng 3 kwarto at isang sala. Isang lalaki ang gumagawa ng ganitong bagay, hindi niya alam kung paano siya haharapin sa susunod. Di nagtagal, nakagawa si Qingju ng 2 piraso. Para sa'yo. Isuot mo na. Nang makita niyang hindi gumagalaw si Luo Yuan, nagtaka si Qingju. O gusto mo bang tulungan kita? Nang marinig ito, namanhid ang buong katawan ni Luo Yuan. Bakit ang ahas na halimaw na ito ay kayang sabihin ang lahat ng bagay? Ipinilig niya ang ulo na parang tambol, mabilis na inagaw at isiniksik sa espasyo. Napabuntong hininga si Qingju na may panghihinayang. Sana makita ko kung bagay sa maliit na babae ang suot. Natakot si Luo Yuan na baka may sabihin pa siyang bastos, kaya mabilis na nagpalit ng topic. Sinabi niyang gutom siya. Agad na lumingon si Qingju para magluto. Dati, sumunod siya sa mga tagubili ng maliit na babae. Gumawa siya ng mga palayok na bato at sandok na kahoy. Kapag nagluluto ang maliit na babae, nanonood siya sa tabi at naaalala ang bawat hakbang. Ngayon na ang oras para ipakita ang kanyang talento. Di nagtagal, nakagawa siya ng isang buong mesa ng pagkain. Nang makita ito ni Luo Yuan, hindi maiwasang mapabulalas. Ang ahas na halimaw na ito ay magaling sa lahat, sa sala at sa kusina. Pwedeng ilarawan bilang masipag at mabait. Nang makita ang hiting mukha ng maliit na babae, hindi mapigilan ni Qingju na ngumiti. Kaya pala sa mundo ng mga halimaw, ang mga lalaki ay nagpupumilit na pasayahin ang mga babae. Ang maliit na babae kapag masaya ay napakakakit-akit. Gusto ko na lang ibigay ang buhay ko sa kanya. Pagkatapos ng ilang buwang pagsasama, unti-unting hindi na natakot si Luo Yuan kay Qingju, sa halip ay lalo siyang umaasa sa kanya. Kung hindi na siya makabalik sa modernong panahon. Sa totoo lang, ang manatili sa kanya ng ganito ay maganda rin. Pero may isang bagay siyang hindi maintindihan. Bakit ang puntos ng pagmamahal ni Qingju ay tumigil sa 1,000,000? Hindi naman siya tumigil sa pagmamahal sa kanya. Mukhang hindi naman. Ngumiti ng palihim ang sistema. Dahil hindi pa kayo nakakarating sa huling hakbang, kailangan mong makipag-asawa sa ahas na halimaw para tumaas pa ng 500,000. At ang limitasyon ng puntos ng pagmamahal ng bawat halimaw ay 1.5 milyon. Nagulat si Luo Yuan at nanlaki ang mata. Hindi ba sinabi na kailangan ng 1 milyon para maiwasan ang parusa ng kidlat? Ang limitasyon ay 1.5 milyon, paano kung matatapos ang gawain? Ngumisi ang sistema, kaya kailangan ng host na humanap ng maraming asawang lalaki. Ang mga lalaki rito ay pawang gwapo, kaya para sa host ito ay isang malaking biyaya. Binalang ni Luo Yuan ang kanyang mga daliri. Kaya kailangan ng hindi bababa sa 7, hindi ba ako niloloko ni Xiao Liu? Hindi niya namamalayang hinimas ang kanyang manipis na baywang. Ngunit sa ngayon, gusto lang niyang manatili kasama si Qingju ng ganito. Ayaw rin niyang agad na gawin ang huling hakbang,
dahil kahit sa modernong panahon, ang pag-ibig ay nangangailangan ng 1 taon o kalahati. Mas mabuting kilalanin pa muna ang isa't isa. Naramdaman din ni Kinju na lalong dumikit sa kanya ang maliit na babae, at napuno ng tamis ang kanyang puso. Kung sana ay lagi siyang makakasama nito. Ngunit hindi nagtagal, may napansin si Kinju na isang peres ng mga mata, na laging nakatingin sa direksyon ng kuweba. Sa kanyang kakayahan, alam niyang ito ay ang puting tigre noong nakaraan. Hindi niya inakalang lalapit pa ito, talagang naghahanap ng kamatayan. Kaya nang makatulog si Lu Yuan, tahimik siyang pumunta sa puno kung saan nagtatago si Bai Hua. Isang galaw ng kanyang kamay, at isang di nakikitang hiwa ng hangin na may malakas na presyon ang sumalakay kay Bai Hua. Bagaman nahawakan ni Bai Hua ang palo, may tumagas na dugo sa kanyang labi. Agad siyang nagsabing siya ay dumating upang tumulong. Tungkol sa maliit na babaeng iyon, tulungan kita, ikaw. Si Kinju ay tumingin sa kanya ng may paghamak. Ang antas mo ay hindi pa umaabot sa antas ng hari. Pinisil ni Bai Hua ang kanyang kamao. Ang antas ng ahas na ito ay masyadong mataas, wala talaga siyang sapat na kakayahan. Ngunit kailangan mong mag-hibernate tuwing taglamig. Sa ilang buwan, bababa ang panahon, walang pagkain, at ang labas ay mapanganib. Si Yuan Yuan ay isang napakababae at mahinang babae, walang mag-aalaga sa kanya. Paano siya mabubuhay? Napakunot ang noo ni Kinju. Dahil lahat ng sinabi niya ay totoo. Ilang araw din niyang pinag-iisipan ito. Hindi pa banggitin ang hibernation. Malapit na siyang pumasok sa panahon ng pagbabalat. Maaaring umabot siya sa antas ng emperador sa pamamagitan ng pagbabalat, nangangailangan ng hindi bababa sa 1 o 2 buwan. Kung magkamali, maaari siyang maging ganid. Paano mabubuhay si Yuan Yuan na walang mag-aalaga? Nang makita ni Bai Hua na tahimik si Kinju, alam niyang natamaan niya ang mahina nitong punto. Muli siyang nagsalita, alam kong hindi ako kasing lakas mo. Ngunit kumpara sa ibang mga lalaking hayop, magaling pa rin ako. At malapit na akong umabot sa antas ng hari. Maaari kitang samahan sa pag-aalaga kay Yuan Yuan. Sumusumpa ako sa Diyos ng hayop, palagi ko siyang mamahalin. Hindi ito pinagdudahan ni Kinju. Ang kanyang Yuan Yuan ay napakaganda at kaibig-ibig, sinumang normal na lalaking hayop ay mamahalin siya. At ang buhay sa tribo ay mas matatag kaysa. Sa piling ng isang ligaw na hayop, mas angkop ito sa pamumuhay ng maliit na babae. Sa oras na yon, hindi pinalampas ni Bai Hua ang kahit anong ekspresyon ni Kinju. Dahil hindi rin siya sigurado sa kinalabasan. Kung ang kabilang panig ay isang makasarili at mapag-angkin na ahas, hindi niya palalayain ang maliit na babae. Maingat na sinuri ni Kinju ang puting tigre sa harap niya. Pagkatapos ng isang panloob na pakikibaka, sa wakas ay lumuwag siya. Makalipas ang kalahating buwan, ako ay angat ng antas. Sa panahong iyon, alagaan mo siya ng mabuti. Pagkatapos kong umangat, hahanapin ko kayo. Sa panahong ito, hindi mo siya maaaring pilitin na maging asawa. Kung hindi, papatayin ko ang lahat ng lalaking hayop sa inyong tribo. Sa katunayan, noong panahong kasama niya ang maliit na babae, hindi naman niya hindi nabanggit ang paggawa ng kasunduan. Ngunit palagi siyang tinatanggihan. Iginagalang din niya ang kanyang desisyon. Nais niyang ang kanyang Yuan Yuan ay laging kusang loob sa lahat ng gagawin. Nang marinig ang sinabi ni Kinju, natuwa si Bai Hua na parang isang hangal na tao. Agad siyang bumalik sa tribo upang maghanda ng mga kailangan ng babae. Samantala, ang puso ni Kinju ay tila pinagsasaksak ng isang palaso. Bagaman ayaw niyang ibahagi si Yuan Yuan sa ibang lalaking hayop, sa panahong ito ay wala siyang magagawa. Kaya dapat niyang pagsikapan na maabot ang antas ng emperador sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng emperador ay ang antas ng Diyos. Ang antas ng Diyos ay ang pinakamataas. Sumunod lamang sa Diyos, maaaring mabuhay ng walang katapusan. Hindi na kailangang umangat ng muli. Hindi na rin kailangang mag-hibernate. Maaari siyang manatiling kasama ng kanyang Yuan Yuan magpakailanman. Sa susunod na mga araw na kasama niya si Lu Yuan, pinahahalagahan niya ito. Sabay silang nangaso, namitas ng prutas, at gumawa ng maraming masasayang bagay. Ngunit ang magagandang sandali ay laging mabilis lumipas. Lumipas ang kalahating buwan, at papalapit na ang araw ng paghihiwalay. Pakiramdam ni Kinju ay halos mapunit ang kanyang puso. Hindi niya alam kung ano pa ang kahulugan ng buhay kung wala ang maliit na babae sa tabi. Ngunit sa itinakdang hapon na yon, nagpasya na siya. Tinanong niya si Lu Yuan kung naaalala pa nito ang puting tigre. Puno ng pagkalito si Lu Yuan. Ang puting tigring iyon na pumatay sa baboy ramo at nagligtas sa akin. Naaalala ko pa. Ano yon? Ako ay aangat ng antas at magbabalat din. Hindi kita maaasikaso. Ihahatid muna kita sa puting tigre. Kapag maayos na ako, susunduin kita agad. Ngunit gusto lang ni Lu Yuan na manatili dito. Huwag kang mag-alala, hindi kita aabalahin. Gusto lang kitang samahan. At mayroon akong mga prutas na makakain, hindi ako magugutom. Pagkatapos ay pinalaki niya ang kanyang mga mata at tumingin sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikislap ng pakiusap. Ang kanyang pulang labi ay bahagyang nakabuka. Sa pagtingin sa kaakit-akit na anyo ng maliit na babae. Muntik nang magbago ang isip ni Kinju. Ngunit hindi pwede. Paano kung mabaliw siya at mawalan ng kontrol at saktan ang maliit na babae? Ano ang pagkakaiba noon sa pagpatay sa kanya?
Ngunit sa pagtingin sa kanya, hindi siya makapanagot. Kaya hindi siya makapagsalita ng pagtanggi, at napilitan na yakapin siya ng may pagmamahal. Inikit niya ang kanyang mga labi sa kanyang malambot na mga labi. Natigilan si Luoyuan. Nararamdaman niya na ngayon ay hindi matatag ang emosyon ni Qingju. Parang may pinipigilan ito ng husto. Upang aliwin si Qingju, bahagya niyang niyakap ang kanyang baywang bilang tugon. Nang maramdaman ang reaksyon ni Luoyuan, nagulat si Qingju. Dati, hindi pinapayagan ng maliit na babae na gawin niya ito sa kanya. Pinatindi niya ang halik, ngunit pinilit pa rin niyang pigilan ang kanyang pagnanasa. Paano kung sa panahon ng kanyang pag-angat ng antas ay mabuntis ang maliit na babae? Nagtiis siya ng paghihirap at parang nawalan ng malay, hinalikan siya ng matagal. Hanggang sa halos mabulunan ang maliit na babae, saka naghiwalay ng mag-atubili, sa wakas ay kinagat ang kanyang balikat nang hindi napansin ni Luoyan. Si Luoyan, na hindi nakareact, nahimatay bago pa man siya makasigaw. Si Qingju ay niyakap ang maliit na babae sa kuweba ng matagal. Sa wakas, nagnakayong ngipin, dinala niya siya patungo sa tribo ng tigre. Si Baihua ay naghihintay ng matagal. Ibinigay ni Qingju si Luoyan sa kanya at mabilis na umalis. Natatakot na kung manatili siya ng isang segundo pa ay magsisisi siya. Mabilis na dinala ni Baihua si Luoyan sa kanyang kuweba. Nalaman ng mga lalaki sa tribo na nagdala si Baihua ng isang maliit na babae. Agad na nagkaroon ng kaguluhan. Lahat sila ay gustong maging kapareha niya. Tumakbo silang lahat sa kuweba ni Baihua upang tingnan. Ngunit lahat sila ay tinaboy ni Baihua. Matapos itaboy ang lahat ng mga halimaw, umupo siya sa tabi ng kama. Tinitigan ang maliit na babaeng iniisip niya araw at gabi, mabilis ang tibok ng kanyang puso. Ang kanyang maputi at maselang mukha ay parang mga patak ng hamog sa talulot, malinaw na kristal, hindi mailarawan ang ganda. Hindi katulad ng mga babae sa mundo ng hayop. Pinigilan niya ang kanyang pagnanasa at marahang hinalikan ang noo ng maliit na babae. Napakabango niya. Naghintay siya sa tabi ng kama ng matagal, pagkatapos ay napansin niyang gumalaw ng bahagya ang daliri ng maliit na babae. Gising na ba siya? Nag-isip siya kung ano ang magiging reaksyon niya kapag nakita niya siya. Maaalala pa ba niya siya? Pinigilan niya ang kanyang hininga. Nang imulat ni Luoyan ang kanyang mga mata, nakita niya ang isang gwapong nakangiting mukha. Mukhang pamilyar. Napagtanto niya na si Baihua iyon, ang halimaw na nagligtas sa kanya ilang buwan na ang nakakaraan. Si Baihua ay sobrang excited. Hindi niya inaasahan na pagkatapos ng mahabang panahon, naalala pa rin siya ni Yan. Tila nasa puso pa rin siya ng maliit na babae. Nakangiting mahina si Luoyan. Ikaw ang nagligtas sa akin. Ngunit nang tumayo siya, naramdaman niya isang kirot na nakakalkal sa kanyang kaliwang balikat. Isinumpa niya sa loob yung mapang-aping Qingju. Kinagat niya talaga siya, at nang walang pahintulot niya, ipinadala siya dito. Sa susunod na magkita sila, dapat siyang turuan ng leksyon. Nakita ni Baihua ang galit na ekspresyon ng maliit na babae at nahulaan na ito ay may kinalaman sa ahas halimaw. Napansin niya lang sa kaliwang balikat ng maliit na babae. Dalawang kulay rosas na maliit na butas na naghihilom at sa kanyang paa ay isang usok berdeng pulseras sa paa na mukhang maliitang bersyon ng ahas halimaw na yon. Ibig sabihin ay nakapag-asawa na sila. Narinig na niya mula pagkabata na ang paraan ng pag-aasawa ng mga ligaw na halimaw at ordinaryong halimaw ay iba. Bukod sa ganoong bagay, maaari rin silang mag-iwan ng marka ng kontrata sa babae sa pamamagitan ng pagkagat. Buti na lang hindi seryoso ang sugat ng maliit na babae. Nasasaktan siya sa puso kapag tinitigan siya. Sa oras na ito, tumingin si Luoyan sa paligid ng kuweba at natagpuan itong napakalinis. Medyo katulad ito ng kuweba kung saan siya dati nakatira. Sa totoo lang, bago siya dumating, si Baihua ay natatakot na hindi siya komportable manirahan doon. Matagal na siyang naghanda ng maraming gamit na kailangan ng mga babae. At pinalamutan pa ang kanyang tirahan para maging katulad ng kuweba ni Qingju. Araw-araw ay naglalagay siya ng sariwang bulaklak. Yan, alagaan kita ng mabuti mula ngayon. Maaari ba akong maging kapareha mo? Tiningnan ni Baihua ang maliit na babae ng mahina at puno ng pag-asa. Ang kanyang malalim na asul na mga mata ay puno ng lambing. Naisip niya na sa hinaharap, tiyak na maraming lalaki si Yan. Kailangan niyang makuha ang kanyang posisyon ng maaga. Si Luoyan ay tuluyang manhid. Paano naging ganito kadiretsahan ang mga lalaki sa mundong ito ng hayop? Gusto nilang mag-asawa pagkatapos lamang ng ikalawang pagkikita. Sa dati niyang mundo, kahit ang pagtatambal ay hindi ganito kabilis, di ba? Hindi niya talaga alam kung ano ang nakita ni Qingju at Baihua sa kanya. Agad nilang gustong itali siya habang buhay. Ngunit sa oras na ito, hindi pa siya nakakita ng anumang babae sa mundo ng hayop. Hindi niya alam na ang kanyang ordinaryong anyo dito ay ang pinakamahusay. Bago pa siya makasagot, isang malalim at may otoridad na boses ang nanggaling sa pasukan ng kuweba. Narinig ko nagdala ka ng isang babae. Tumingala si Luoyan at nakita ang isang matipunong nasa katanghalian na halimaw sa pasukan ng kuweba, na may malalim na kulubot na inukit ng panahon sa pagitan ng kanyang kilay. Hindi napigilan ni Baihua na bumuntong hininga. Hindi pa niya nakuha ang sagot ni Yan. Ngunit sa harap ng pinuno, tumayo pa rin siya at nagpakilala. Pinuno, ang babaeng ito ay si Luoyan.
Siya rin ang gusto kong makasama. Maaari ba siyang payagang manirahan sa ating tribo? Nagpasya siya na kung hindi pumayag ang pinuno, agad niyang dadalhin si Yan. Mabilis na nagsuot ng sapatos si Luyan at humarap upang bumati. Nang makita siya ni Pinunong Aimu, direktang natigilan. Itinuring niya ang kanyang sarili na maraming alam. Ngunit hindi pa siya nakakita ng ganoon kagandang babae. Agad siyang umiti ng malaki. Siyempre, maligayang pagdating, maligayang pagdating. Ngayon ang mga solong halimaw sa ating tribo ay may pag-asa. Baihwa, alagaan mo siyang mabuti. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa akin. Huwag kang mahiya. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis. Ngunit nang marinig ang sinabi ni Aimu, hindi komportable si Baihwa. Sa mundo ng hayop, kakaunti ang mga babae. Karaniwan ng bawat babae ay may higit sa 20 kapareha. Ang pagkakaroon ng 50 o 60 ay karaniwan din, ang iba ay may 1 hanggang 200 asawa. Si Yan ay napakaganda, sino ang nakakaalam kung ilan ang mag-aagawan sa kanya? Ayaw niyang ibahagi si Yan sa napakaraming tao. Nagpasya siyang palakasin ang sarili ng mabilis. Kung kinakailangan, dadalhin niya si Yan sa malayo, upang mamuhay ng mag-isa ng walang anumang halimaw. Nang matauhan siya, ang maliit na babae ay nasa pasukan na ng kuweba, nagtatanong-tanong sa paligid. Nang makita niya na siya ay nasa tuktok ng bundok na may taas na 12 ng metro, si Luyan ay likas na humawak sa nakausling bato sa pasukan. Dahil sa pagkahulog niya mula sa isang bangin siya napunta rito. Nag-isip siya kung mahulog muli, makakabalik ba siya. Ngunit ang sistema ay lumabas upang walang awa na durugin ang kanyang pantasya. Host, tumigil ka sa panaginip. Hindi ka makakabalik. Ang pagkahulog ay papatay sa'yo, sasaktan, o gagawin kang pangit na halimaw. Tahimik na inikot ni Luyan ang kanyang mga mata. Tinanong niya si Baihua kung bakit sila nakatira sa ganoong kataas na lugar. Hindi ba maginhawa ang pag-akyat at pagbaba ng bundok? Ang pamumuhay sa mataas na lugar ay para maiwasan ang pagbaha ng mga kuweba sa panahon ng tag-ulan. At ang daang ito ay walang problema para sa mga lalaking halimaw. Maaari silang tumalon pataas sa ilang mga pagtalon. Sa oras na ito, itinuro ni Baihua ang 100 sa malayo kung saan kalat-kalat ang mga halaman. Sa totoo lang, may daan pababa ng bundok. Ngunit ang mga babae ay mahina sa katawan. Karaniwang dinadala sila pataas at pababa ng kanilang mga kapareha o ama. At bukod sa pangangaso, bihira silang bumaba ng bundok. Ang pangangaso sa tribo ay salitan, karaniwan ay hindi ako ang magiging susunod hanggang sa susunod na araw. Mga kalahating araw lang ang tatagal ng aking bahagi. Ang natitirang oras ay magagamit ko para samahan ka. Tinitigan ng puting tigre ang magandang maliit na babaeng nilalang, ang kanyang tono ay hindi kailanman naging ganito kalambing. Kaya niyang gawin ang lahat para sa maliit na babaeng nilalang. Ngunit si Luoyuan ay nag-isip kung paano makakakuha ng reputasyon sa tribo sa lalong madaling panahon. Dati, kasama si Kinju ay nakakuha siya ng maraming love points. Hindi na siya mag-aalala tungkol sa mga gamit sa bahay. Ang reputation points naman ay pwedeng ipambili. Mga kasanayan tulad ng spell scrolls at light body technique. Kapag napalitan na niya ang mga ito, magiging kasing lakas na siya nila. Sa sandaling ito, nagbigay ng senyales ang sistema. Host, may random na misyon 3,000 metro sa unahan. Makakakuha ka ng reputation points. Tumingin si Luoyuan at nakita nga na may grupo ng mga tao sa ibaba ng bundok. Kaya hiniling niya kay Baihua na dalhin siya doon. Sa totoo lang, matagal nang napansin ni Baihua ang mga halimaw na yon. Ayaw niyang pansinin, gusto lang niyang mag-isa kasama si Yuan. Pero dahil interesado ang maliit na babaeng nilalang, kailangan niya siyang dalhin doon. Mabilis silang nakarating sa labas ng grupo ng mga tao. Hindi makapasok si Luoyuan kaya nagtanong siya. Sa mga halimaw na nasa tabi niya, ano ang nangyayari sa loob? Maraming halimaw ang lumingon nang marinig ang matamis na boses ng maliit na babaeng nilalang. Nang makita nila si Luoyuan, doble ang laki ng kanilang mga mata dahil hindi pa sila nakakita ng napakagandang babae. Agad na pinalibutan siya ng lahat ng lalaking halimaw. Tinanong nila kung may asawa na siya at sinuri ang sarili nila. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo si Luoyuan ng napakaraming halimaw. Lahat sila ay napakagwapo, may taas na higit 1 metro 70 at perpektong 8-pack abs. Pero bakit kakaunti ang suot nila? Ang iba ay may balat ng hayop sa baywang, ngunit ang ilan ay walang kahit isang hibla. Nang mapansin ng mga lalaki na pinagmamasdan sila ni Luoyuan, itinaas nila ang kanilang baba at pinalakas ang tindig. Sinubukan nilang ipakita ang kanilang pagkalalaki para makuha ang atensyon ng maliit na babaeng nilalang. Si Luoyuan ay hindi komportable. Ito ba ay dapat makita ng isang dalisay na dalaga tulad niya? Hindi kaya magkakaroon siya ng style? Mabilis siyang sumilong sa mga bisig ni Baihua. Tinakpan din ni Baihua ang kanyang mga mata gamit ang kanyang kamay at pinahanap ang mga halimaw ng mga dahon para takpan ang sarili. Nang makita silang nakabihis na, binitawan ni Baihua ang kanyang kamay. Sa sandaling iyon, isang babae ang lumapit kay Luoyuan, lumiwanag ang mga mata nito habang nakatingin sa kanya. Ang ganda-ganda mo, gustong-gusto kita, pwede ba tayong maging magkaibigan? Ang pangalan ko ay Inuo. Ikaw, ano ang pangalan mo?
Pagkatapos sabihin yon, hinawakan niya ang kamay ni Luyuan at pinisil-pisil ito. Diyos ko, ang lambot ng kamay mo. Nagulat si Luyuan. Napansin niya na ang babaeng ito ay pangkaraniwan ang itsura. Ang kulot at tuyot na dilaw na buhok, ang matabang mukha na puno ng pekas, ay naging malaking kaibahan sa mga gwapong lalaking halimaw sa paligid. Tumingin siya sa iba pang mga babae, sila ay pangit din sa sobrang antas. Nang makita ni Bai Hua na si Inuo ay hindi binitawan ang kamay ng maliit na babaeng nilalang, nainis siya. Karga-karga niya si Luyuan at pumasok sa loob. Tignan muna natin kung ano ang nangyayari sa loob. Si Inuo na walang pakialam ay biglang naalala na muntik niya nang makalimutan ang mahalagang bagay. Ang anak ng aking ate, si Xiaomei, ay may sakit at halos hindi na kaya. Ang tanging manggagamot ng tribo ay pumunta sa lungsod ng mga halimaw. Pumasok si Luyuan at nakita ang isang babaeng halimaw na umiiyak habang may hawak na bata. Pula ang mukha ng maliit na halimaw na bata at namamaga ang tiyan. Lumuhod siya at hinawakan ang tiyan ng maliit na halimaw. Matigas na parang bato at mainit ang katawan. Ang sintomas na ito ay parang lagnat dahil sa hindi pagtunaw ng pagkain. Sa mundo ng mga halimaw, ang mga tao ay kumakain ng hilaw na karne at inihaw na karne. Mahina ang panunaw ng maliit na halimaw na bata, kaya normal na magka-impaksyon pagkatapos kumain. Pero sa kasamaang palad, iniisip ng mga halimaw na kapag may sakit, mas gagaling sila kung kakain ng karne. Ito ay isang masamang cycle. Natural lang na magkaroon ng lagnat dahil sa impaksyon. Kung mapalabas lang ang dumi, bababa ang lagnat. Sa oras na yon, naalala niya ang mga mulberry at hawthorn na ibinigay sa kanya ni Kinju noong sumakit ang tiyan niya. Iyon ay epektibong tumutulong sa panunaw. Kahit na wala na ang panahon ng mga mulberry sa bundok, buti na lang may naitabi siya sa kanyang space. Sa pag-isip na yon, inilagay ni Luyuan ang kanyang kamay sa bulsa at nagpanggap na naglabas ng isang dakot ng mulberry at ibinigay kay Inuo. Ito ay makakatulong kay Xiaomei na matunaw ang pagkain sa tiyan. Sa susunod na 2 araw, huwag siyang pakainin ng inihaw na karne. Pakuluin ng mainit na tubig at punasan ang kanyang katawan. Mabilis siyang gagaling. Kung naniniwala ka sa akin, subukan mo. Sa sandaling iyon, isang matalas na boses ang narinig mula sa likuran. Sino ka? Bakit ka naming paniniwalaan? Kung papatayin mo ang maliit na halimaw na bata, pananagutan mo ba? Mukha kang isang soro, manloloko. Gusto mo lang sumikat at mangakit ng mga lalaki, di ba? Nang makita ang maliit na babaeng nilalang na inaapi, ang mga lalaking halimaw ay gustong ipagtanggol siya, ngunit hindi sila makapag-intervene sa pagtatalo ng mga babae. Pero si Bai Hua ay hindi papayag na maging api ang kanyang yuan-yuan. Magsasalita na sana siya para sumagot, ngunit naunahan siya ni Inuo na sumigaw pabalik. Ngayong wala ang manggagamot, at si Xiaomei ay malapit ng mamatay, ano ang masama sa pagsubok ng paraan na ito? Kung kaya mo, gawin mo. Pagkatapos sabihin yon, itinulak niya ito palabas. Matagal na niyang hindi gusto itong si Xiangxiang. Sa dati, dahil malapit siya sa anak ng pinuno ng tribo na silay siya. Palagi niyang pinagtatawanan ang ibang mga babae dito. Buti na lang, ang ibang mga halimaw ay handang maniwala kay Luyuan. Sa ilalim ng kanyang utos, gumawa sila ng isang batong kaldero. Pinakuluan nila ang tubig at ginamit ang balat ng hayop para punasan ang katawan ng maliit na halimaw na bata. Pagkatapos, nilaga nila ang mulberry sa kaldero hanggang malambot at pinakain sa kanya. Sa proseso ng pagtatrabaho, ang mga lalaking halimaw ay hindi nakakalimutang ipakita ang kanilang sarili sa harap ng maliit na babaeng nilalang. Ang iba na walang ginagawa ay nagtagal sa tabi ni Luyuan at ayaw umalis. Ito ay nagpagalit kay Bai Hua. Ang mga taong ito ay hindi maalis kahit anong gawin. Ngunit hindi sila pinansin ni Luyuan dahil hindi siya sigurado. Natatakot siya na kung hindi gumaling ang sakit sa ganitong malaking paghahanda, siya ang masisisi at pati si Bai Hua ay madadamay. Patuloy siyang nagdasal sa kanyang puso na gumaling na sana ang maliit na halimaw na bata. Hinawakan ni Bai Hua ang kanyang kamay at mahinang umaliw. Huwag kang matakot, nandito ako. Nasa ibang mundo, ang pag-aalala ni Bai Hua ay nagbigay ng init sa kanyang puso. Magbubukas na sana siya ng bibig para magsalita. Narinig ang sigaw ng mga halimaw na tao, halika, tinan nyo, nagising na si Xiaomei. Ang ina ng maliit na Orsi ay masayang hinawakan ang kamay ni Luyuan at paulit-ulit na nagpasalamat. Ang puso ni Luyuan na nag-aalala ay sa wakas ay kumalma. Inutusan niya silang pansamantalang huwag pakainin si Xiaomei. Mamaya ay magluluto siya ng lugaw at dadalhin ito. Si Arnold na matipuno ay biglang binuhat si Luyuan at pinaikot-ikot. Yuan, ang galing mo talaga. Natuklasan ko na mas gusto kita. Nang makita ito, biglang nanlamig ang mukha ni Bai Hua. Hinila niya pabalik ang maliit na babae at binuhat ito ng pahalang. Siya ay abala sa buong araw. Ngayon ay dadalhin ko siya pauwi upang magpahinga. Pagkasabi nito, sumiksik siya palabas ng mga tao. Gayunpaman, hindi pa siya nakakalayo nang marinig niya ang mga boses ng mga lalaking Orsi sa likuran. Ang babaeng ito ay napakabait. At marunong din magpagaling. Dapat ako ay makipag-asawa sa kanya. Nang marinig ito, tahimik na pinabilis ni Bai Hua ang kanyang mga hakbang. Pagdating sa kuweba, si Luyuan na pagod ay tulog na. Inilagay siya ni Bai Hua sa kama.
Hindi niya napigilan ang sarili na halikan ang kanyang pisngi. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya kamakailan. Simula nang makilala ang maliit na babae, siya ay nagbago ng tuluyan. Laging gusto siyang yakapin. Dati, siya ay palaging magalang at malayo sa mga babae. Hindi niya naisip na makipag-asawa sa kanino man. Dahil sa tingin niya ay nakakapagod alagaan ang mga babae. Ngunit ngayon, sa palagay niya basta't makakasama niya si Yuan Yuan, handa siyang gawin ang lahat. Tiningnan niya ang kakaibang damit ng maliit na babae. Hinala niya na ginawa ito ng ahas na orsi. Siya ay nagpasya na sa hinaharap ay gagawin din niya. Matutong gumawa ng magagandang damit para sa kanya. Hindi siya dapat matalo sa ahas na orsi na yon. Matapos takpan si Luo Yuan ng balat ng hayop, tumayo siya at lumabas ng kuweba upang magluto. Bago pa man dalhin si Luo Yuan, marami siyang inimbestigahan tungkol sa kanyang mga gusto. Alam niya na gusto niyang kumain ng kanin. Kaya't maaga pa ay ipinagpalit niya ang balat ng hayop para sa isang sako ng bigas. Palihim niyang pinanood ang maliit na babae na nagluluto ng mga gulay at maraming beses siyang nagsanay ng lihim. Ang kanyang kasanayan ngayon ay perpekto na. Hindi mahirap gamitin ito para makipag-agawan ng atensyon. Hindi nagtagal. Nagluto siya ng isang buong mesa ng pagkain. Si Luo Yuan na natutulog ay nagising dahil sa amoy. Sa umaga, kumain lamang siya ng ilang prutas. Inabala siya sa buong hapon. Ang kanyang tiyan ay humuhuni na. Nang medyo inaantok, bumaba siya sa kama. Ang mapuputing maliliit na paa ay tumapak sa sahig. Lumingon si Baihua at nakita ito. Isang mabilis na pagtalon ang ginawa niya upang buhatin siya. Inilagay siya sa tabi ng batong upuan na may balat ng hayop. Ang mainit na malaking kamay ay humawak sa kanyang maliliit na paa. Yuan Yuan, malamig ang sahig. Nalamigan ang mga paa mo. Sa ilang araw, tiyak na magdadagdag siya ng mas maraming balat ng hayop sa sahig upang makapaglaro siya ng nakaapak. Nahiyang binawi ni Luo Yuan ang kanyang paa. Hindi naman siya ganoon kadelikado. Ngunit sa paningin ni Baihua, siya ay isang nilalang na mahina at hindi kayang alagaan ang sarili. Tumayo siya at naglagay ng karne sa kanyang mangkok. Sa totoo lang, mas gusto niya itong personal na pakainin. Ngunit natuklasan niya na ang maliit na babae ay napakahiyain, kaya hindi dapat magmadali. Sumubok si Luo Yuan ng ilang kagat. Natuklasan niya na ang lasa ay hindi inaasahang masarap. Napabuntong hininga siya, ang mga lalaki ba sa mundo ng orsi ay ganito kamapagmahal? Nakita ni Baihua na ang maliit na babae ay labis na nasisiyahan sa kanyang luto. Napakasaya niya. Habang tinatamasa niya ang panahong dalawa lang sila, dumating ang dalawang hindi inanyayahang bisita sa labas ng yungib. Agad na inagaw ang lahat ng atensyon ng maliit na babae. Dumating si Anuo at ang kanyang kasintahan na si Shijin. Pagdating ni Anuo sa bunganga ng yungib, sumigaw siya ng malakas. Yuan Yuan, pumunta ako para makipaglaro sa'yo. Siguradong naiinip ka mag-isa sa bahay. Si Baihua ay puno ng tandang pananong. Hindi ba siya tao? Pero bigla na lang niyang niyakap ang maliit na babae. Sandali, nahiga siya sa malaking kama na inihanda niya para sa maliit na babae. Sandali, tumalon siya sa batong upuan. Sa huli, napatingin siya sa mga bulaklak na inihanda niya para sa maliit na babae. Nakita ang napakaraming kawili-wiling bagay, kusang binaliwala ni Anuo ang ambag ng puting tigre at inilagay lahat sa pangalan ni Luo Yuan. Dahil bago siya dumating, wala ang mga bagay na ito sa tribo. Nalito si Luo Yuan. Akala niya ito ang karaniwan sa mundo ng mga hayop. Hindi niya alam na may naghanda nito para sa kanya ng maingat. Pinigilan ni Baihua ang kanyang pagnanais na manakit, kinuha ang mga bulaklak at ibinalik sa mesa. Ito ay inayos ko ayon sa dati niyang tirahan. Kung gusto mo, maaari kong turuan si Shijin sa ibang araw. Si Anuo, na ayaw siyang pansinin, basta na lang nagsabing o at pagkatapos ay walang katapusang nakipag-usap kay Luo Yuan. Si Baihua at Shijin ay naging sobra na. Hanggang magtanong si Anuo tungkol sa edad ni Luo Yuan, dahil ayon sa patakaran ng tribo, kapag ang babae ay nasa hustong gulang na, kailangan niyang pumili ng mga asawang hayop. Dahil sa mundo ng mga hayop, maraming lalaki at kakaunting babae, para lumakas ang tribo, kailangan ng babae na magdagdag ng kahit isang asawa bawat taon. Lalong dumilim ang mukha ni Baihua, dahil ayaw niyang ibahagi si Yuan Yuan sa ibang lalaki, lubusang nakalimutan na si Luo Yuan ay kinuha niya mula sa iba. Lihim siyang nagpasya, hindi lalampas sa isang taon, kapag lumakas na ang kanyang kapangyarihan. Agad siyang aalis kasama siya sa tribo. Natakot din si Luo Yuan. 18 pa lang siya at nagsinungaling. Sabi niya wala pa siya sa tamang edad. Kahit na ang mga lalaki rito ay guwapo, ayaw niyang mapilitang makipag-asawa sa taong hindi niya gusto. Ayaw nang ipagpatuloy ang usapan, lumingon siya para magluto ng lugaw, itinuro ang paraan sa kanila, at pinayuhan ang maliliit na hayop na kumain ng mas kaunting karne sa mga araw na ito. Pagkaalis ng dalawa, niyakap ni Baihua si Luo Yuan at tiniyak sa kanya na kung ipipilit ng pinuno na bigyan siya ng asawa. Tiyak na dadalhin siya nito palayo. Naantig si Luo Yuan. Wala si Kinju. Si Baihua na lang ang kanyang tanging sandalan. Palubog na ang araw. Nagtipon si Baihua ng isang ginintuang bola ng liwanag sa kanyang kamay. Agad na nagliwanag ang buong yungib.
Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Luo Yuan si Bai Hua na gumamit ng ganitong kakayahan, at nagtaka siya kung ano ito. Ito ay kapangyarihan ng hayop. Ang mga lalaking hayop ay nagigising ng iba't ibang kapangyarihan tuwing nasa mataas na antas. Ang akin ay liwanag. Bukod dito, mayroong metal, kahoy, tubig, apoy, lupa, hangin. Malayo sa kontinente ng Xianglong, may mga lahi ng dragon na kumokontrol ng kidlat. Dahil ang mga hayop ay takot sa apoy, kakaunti ang nagigising ng kapangyarihan ng apoy. At may 6 na antas ang ranggo ng hayop. Mula sa simula hanggang gitna, mataas, at antas ng hari, at pagkatapos ay antas ng emperador. Ang pinakamataas na antas ay ang antas ng Diyos, kung saan ang isa ay halos nasa estado ng pagkadiyos at maaaring hindi tumanda o mamatay. Gayunpaman, sa kasalukuyang kontinente ng daigdig ng mga hayop, wala pang nakakaabot sa antas na ito. Paliwanag ni Bai Hua ng may pasensya. Kasabay nito, nagsimula ang kanyang panloob na monologo. Hindi siya pinagbantayan ni Yuan Yuan, anuman ang itanong ay sinasagot. Marahil ay gusto rin siya nito, iba ang pakikitungo niya sa kanya kumpara sa ibang mga hayop. Si Luo Yuan naman ay nag-iisip kung kailan makakaipon ng sapat na reputasyon para makapagpalit ng isang kasanayan. Kaya sa mga sumunod na araw, palagi niyang dinalaw ang maliit na hayop. Hindi na sayang ang pagsisikap. Di nagtagal, ang reputasyon na nakuha niya ay sapat na para pumili ng isang pangunahing mahika, ang mahika ng paggaling at ang mahika ng daan. Walang pag-aatubiling pinili ni Luo Yuan ang mahika ng paggaling. Hindi lamang ito makapagpapagaling ng may sakit at makapagliligtas ng buhay, makakatulong din ito upang makakuha ng mas maraming reputasyon sa hinaharap na mga gawain. Matapos ang palitan, isang anting-anting ang naglaho sa kanyang katawan. Sakto namang nangaso si Bai Hua ngayon, kaya maaari siyang magsanay sa loob ng yungib. Matapos ang isang hapon ng pagsisikap, sa wakas ay may lumitaw na mahinang berdeng liwanag sa kanyang palad. Nang iniisip niya kung sino ang gagamitin para sa eksperimento, bumalik ang mga hayop na nangaso. Subalit sa makapal na pulutong ng mga tao, hindi niya nakita si Bai Hua. Habang nabibigo, isang puting anino ang tumalon sa yungib at sa isang kisap mata ay naging anyong tao. Nang makita si Bai Hua, tuwang-tuwang hinawakan ni Luo Yuan ang kanyang kamay. Bakit ang bilis mong bumalik? Wala ka bang sugat? Nang makita na unang beses na hinawakan ng maliit na babaeng hayop ang kanyang kamay at nag-aalala pa, biglang sumaya si Bai Hua. Nagmamadali niyang ipinaliwanag na wala siyang problema. Hindi alam na gusto lang siyang gamitin ni Luo Yuan para subukan ang bagong kasanayan. Subalit na amoy ni Luo Yuan ang napakalakas na amoy ng dugo sa kanya. Maraming bakas ng dugo sa kanyang katawan at may mababaw na gasgas sa kanyang hita. Ang sugat na ito ay walang kabuluhan sa akin. Ang dugo sa aking katawan ay galing sa mga biktima. Sa oras na yon, medyo nagsisi si Bai Hua. Dapat ay naligo muna siya sa ilog para hindi siya mabaho kay Yuan Yuan. Kasalanan niya ang pagmamadali para makita siya. Hinila siya ni Luo Yuan papasok sa loob ng bahay at pinaupo. May ipapakita akong salamangka sa'yo. Sabi nito, at sa kanyang kamay ay nagkumpol ang isang berdeng liwanag. Inilapat ito sa sugat, at ang sugat ay nagsimulang gumaling sa nakikitang paraan. Nagulat si Bai Hua sa tanawing ito. Matagal na niyang napansin na si Yuan Yuan ay iba sa mga babaeng hayop sa daigdig ng mga hayop. Mabilis niyang pinayuhan na huwag itong ipakita sa harap ng mga estranghero dahil baka magkaroon ng panganib. Dahil ang mga babaeng hayop sa daigdig ng mga hayop ay walang antas ng hayop at hindi maaaring magsanay. Kasabay nito, mayroon din siyang kaunting pagkamakasarili. Dahil ang maliit na babaeng hayop ay maganda na, kung malaman pa ng iba na kaya niyang gawin ang salamangka na ito, tiyak na mag-agawan ang mga hayop sa kanya. Tumango si Luo Yuan ng masunurin. Alam niya ang prinsipyong huwag ipakita ang kayamanan. Subalit sa oras na yon, napansin ni Bai Hua na medyo maputla ang kanyang mukha. Ang paggamit ba ng mahikang ito ay makakasama sa iyong katawan? Sa kanyang paalala, naramdaman ni Luo Yuan ang pagkapagod. Subalit pagkatapos ng ilang pahinga, gagaling ito. Kinabukasan ng umaga, ginising si Luo Yuan ng isang nakakagulong ingay. Tumayo siya upang tingnan, at natagpuan na ang mga hayop na sumali sa pangkat ng kalapit na tribo para kumuha ng asin ay bumalik na. Subalit karamihan sa mga hayop ay may malalang sugat. Ang ilan ay may nana at bulok na sugat, at ang puting buto ay nakalantad. Sinasabing ang dagat kung saan sila kumuha ng asin ay tinatawag na dagat na kumakain ng kaluluwa, at may mga sirena na kumakain ng kaluluwa ng tao doon. Sa pagkakataong ito, sila ay inatake ng mga sirena. Ang manggagamot ng tribo ng puting tigre ay hindi pa bumabalik mula sa hilagang lungsod. Ang mga manggagamot ng tribo ng ginintuang leon at tribo ng kulay abong lobo ay umiling-iling nang makita ang mga sugat. Sa oras na yon, isang tunog ng babalang pumasok sa isip ni Luo Yuan. Host, ang pagtulong sa mga malubhang na sugatan na hayop ay makakakuha ng bagong reputasyon. Hinawakan ni Luo Yuan ang kanyang noo. Hindi ba siya pwedeng maging isang simpleng manonood? Subalit palihim siyang kumuha mula sa kanyang espasyo. Kinuha niya ang kutsilyo ng buto at mga halamang gamot para sa pagtigil ng dugo, pag-aalis ng pamamaga, at pagpapalaki ng laman. Hinila si Bai Hua sa gitna ng karamihan at nagtanong, manggagamot na tiyuhin.
Nakita ko na ang ibang tao na ginagamot ang ganitong uri ng sugat. Sakto namang mayroon akong ilang halamang gamot dito. Maaari ko bang subukan? Dalawang manggagamot ang bumahing ng may paghamak. Kahit kami ay walang magawa, sino ang may kapal ng mukha na magsabi ng ganoong bagay? Tatalikod sana sila upang sumigaw, subalit nakita nila ang isang masunurin at kaibig-ibig na maliit na babaeng hayop. Agad silang nagbago ng mukha at naging mabait. Ay, isang magandang maliit na babaeng hayop pala. Ang tapang. Subukan mo na. Nagulat ang lahat ng hayop. Ang bilis ng pagbago ng mukha ng dalawang matandang ito. Subalit sa likod nila, isang matalas na tinig ang narinig. Bakit lagi kang narito, bagong dating? Hindi mo ba gusto na magligtas ng tao para makakuha ng pabor? Huwag mong isipin na ikaw ang dahilan kung bakit gumaling ang maliit na hayop. Wala iyon sa'yo. Huwag mong hayaang lokohin ka ng Soro na ito. Sa bandang huli, papatayin ka niya. Hinawakan ni Bai Hua ang braso ni Lu Yuan at malamig na nagsalita. Kung sino ang gusto ko, ako ang may karapatan. Mangyaring lumayo ka sa amin. Narinig mo ba? Sinabi ni Bai Hua na gusto niya ako. Ang ilang mga babaeng hayop ay naiinggit dahil hindi nila makuha ang gusto nila. Sinadya ni Lu Yuan na sumandal sa braso ni Bai Hua at mumiti sa kanya ng may panunukso. Ang babaeng ito na si Xiang ay laging naghahanap ng gulo sa kanya. Hindi niya ito palaging pagbibigyan kahit na hindi siya marunong makipagtalo. Subalit totoo namang gusto siya ni Bai Hua. Nang marinig ito, hindi napigilan ni Bai Hua na ngumiti at hinimas ang kanyang ulo. Nang makita na si Bai Hua ay napakalambing sa ibang babaeng hayop, nagalit si Xiang. Siya ang unang may gusto kay Bai Hua. Ngayon ay may isang dayuhan na dumating at inagaw ang kanyang iniibig. Galit na galit siya at sasugod kay Lu Yuan, subalit biglang hinadlangan siya ni Ano. Bakit lagi mong tinatamaan si Yuan? Hindi ka naman gusto ni Bai Hua, ang iyong paninibugho ay walang silbi. Manahimik ka na lang at huwag kang magdulot ng gulo. Narinig ng pinuno ang ingay at agad na nagbigay ng mahigpit na tingin. Kahit na hindi sumunod si Xiang, nanahimik siya. Hindi siya pinansin ng dalawa at pumunta sa pinakamalubhang na sugatan na hayop. Dati, hindi pa humawak si Lu Yuan ng kutsilyo pang opera. Kaya ibinigay niya ang kutsilyo ng buto kay Bai Hua at inutusan itong alisin ang bulok na laman sa sugat ng hayop. Ang gawa ni Bai ay malinis at mabilis, kahit si Lu Yuan ay namangha, sa modernong panahon si Bai Hua ay tiyak na magiging isang napakahusay na siruhano. Dali-dali niyang inilagay ang dinurog na damo sa sugat ng halimaw, pagkatapos ay inilapag ang kanyang kamay doon. Ang kilos na ito ay tila tinatakpan ng damo upang pigilan ang pagdurugo, ngunit sa totoo ay lihim niyang ginagamit ang kapangyarihang pagpapagaling upang mabilis na gumaling ang sugat. Pinilit niyang labanan ang pagod at sabay na ginamot ang lahat ng halimaw sa lupa. Ngunit para sa kanyang sariling kaligtasan, at upang maiwasan ang pagdududa ng lahat, binigyan niya lamang ang bawat isa ng kaunting kapangyarihang pagpapagaling. Si Bai Hua, habang pinagmamasdan ang lalong namumutlang mukha ng munting babae, ay puno ng awa sa kanyang mga mata. Ngunit wala siyang ibang paraan, tahimik lamang siyang pinabilis ang kanyang mga galaw, upang matapos ng maaga at makauwi kasama si Yuan upang magpahinga. Pagkalipas ng 2 oras, matapos gamutin ang huling halimaw, si Lu Yuan ay diretsong nahimatay. Nang magising siya, nakakita siya ng isang mukhang puno ng pagkabahala. Si Bai Hua ay niyakap siya na parang kayamanan, at si Lu Yuan ay nahimatay ng isang buong araw at gabi. Sa panahong iyon, hindi niya alam kung paano siya nakayanan. Talagang natakot siya na baka hindi na magising ang munting babae. Simula ngayon, gamitin natin ng mas madalas ang mahika na yon, labis itong nakakasama sa iyong katawan. Kung may mangyari sa iyo, hindi na rin ako mabubuhay. Yumakap si Lu Yuan sa kanya at mahinang umaliw, huwag kang mag-alala, alam ko ang aking ginagawa. At ang aking lakas ay ganap na bumalik. Sa oras na yon, sinabi ni Bai Hua na nagising na ang mga halimaw, ang pinuno ng tribo ng Gintong Leon at ng tribo ng Gray na Lobo, bilang pasasalamat sa iyo, ay nagdaos pa ng isang salusalo sa apoy. Sa totoo, ayaw niya na madalas lumitaw ang munting babae, maraming lalaki ang naghahangad kay Yuan. Ngunit sa kanyang kasalukuyang lakas, hindi angkop na siya ang magdala sa kanya palayo. Si Lu Yuan ay ayaw ding maging sentro ng atensyon. Ngunit siya ay may konting pagtataka sa salusalo sa apoy ng mundong ito ng mga halimaw. Habang nag-aatubili, narinig nila mula sa labas ng kuweba ang malakas na boses ni Ano, Yuan, sasabihin ko sa iyo, bumalik na si Alisa, ang anak ng pinuno. Palagi niyang gustong makipagsama sa iyong puting tigre. Sa pagkakataong ito, sa salusalo, dapat mong patayin ang kanyang pag-asa. Dati, dahil sa kanyang katayuan, lagi niya kaming minamaliit, at itinuturing ang sarili na pinakamagandang babae sa tribo. Sa pagkakataong ito, dapat mong ipahiya siya. Si Lu Yuan ay narinig lamang ang unang bahagi ng sinabi, lumingon kay Bai Hua, hindi inaasahan na ang taong ito ay maraming babaeng naakit. Naunawaan ni Bai Hua ang iniisip ng munting babae, mabilis siyang nagpaliwanag, Yuan, huwag kang magkamali. Sumusumpa ako sa Diyos ng mga hayop, mula simula hanggang ngayon, ikaw lamang ang nag-iisa kong minahal. Ito ay kinikilala ni Shijin. Bagamat maraming babaeng gusto sa kanya, sa araw-araw ay hindi siya madalas makipag-usap sa iba.
Sa pagtingin ni na Anuo at Shaijin, si Luoyuan ay biglang namula, yumuko at inilabas ang kanyang maliit na kamay upang pahintulutan si Bai Hua na dalhin siya sa salu-salo sa apoy. Nang dumating sila sa lugar, agad na lumapit sa kanila ang mga pinuno ng tatlong tribo. Luoyuan na babae, alam na ng lahat ang tungkol sa paggamot mo sa mga halimaw, gusto nila silang personal na magpasalamat sa iyo. Sabi ni Aimu, itinuturo ang isang magaspang na mukhang nasa gitnang edad na halimaw sa kanyang kaliwa. Ito si Feng Sun, pinuno ng tribo ng Gray na Lobo, at sa kanan ay si Yunyi, pinuno ng tribo ng Gintong Leon. Napansin ni Luoyuan na ang pinuno ng tribo ng Gintong Leon ay isang bata at gwapong halimaw, may gintong buhok, malalim ang mga mata, mukhang mas matanda lamang ng kaunti kay Bai Hua. Tumawa ng malakas si Feng Sun, hindi inaasahan na ang nagligtas sa aking mga tao ay isang napakalamyos at magandang munting babae, talagang nakakagulat. Bilang pasasalamat, nagdala ako ng 100 malalaking hayop bilang handog sa tribo ng Puting Tigre, at 2 balat ng hayop mula sa hilaga para sa magandang munting babaeng ito. Bago pa makasagot si Luoyuan, umiti rin si Yunyi at nagsabi, ang aming tribo ay nagdala ng parehong dami ng mga hayop, at dagdag pa ang isang supot ng pulang kristal para kay Luoyuan na babae. Ito ay hindi lamang pwedeng ipagpalit ng mga bagay, maaari ring isuot bilang palamuti. Naniniwala akong magugustuhan ito ni Yuan. Sa simula, si Bai Hua ay walang reaksyon, hanggang sa marinig niya ang tawag ni Yunyi kay Luoyuan. Ang kanyang maamong mga mata ay biglang nanlamig at tumingin ng matalim sa Gintong Leon. Naramdaman ni Yunyi ang kanyang tingin at nagbalik ng isang mapanghamong tingin. Sa nakita ito, lalong nalamig ang tingin ni Bai Hua. Ngunit ang walang muwang na si Luoyuan ay hindi napansin ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki. Masaya lamang siyang tinanggap ang regalo, dahil ang pulang kristal ay maaari ring gamitin sa palitan ng mga bagay sa pamilihan. Ngunit nang anyayahan silang maupo sa gitna ng apoy, magalang siyang tumanggi, hinila si Bai Hua at naupo sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Si Bai Hua, na nakakuha ng atensyon ng munting babae, ay tuwang-tuwa, kumuha ng pulang prutas mula sa mangkok at inilapit sa bibig ng munting babae. Kinagat ito ni Luoyuan ng mahina, talagang masarap. Pinagmasdan ni Bai Hua ang kanyang mga labi na may katas ng prutas, at hindi niya napigilan ang paglunok ng kanyang lalamunan. Hindi siya nakapagpigil, binuhat niya ang mukha ng munting babae at hinalikan ito. Ang mga labing may katas ay malambot at matamis na nagbigay sa kanya ng pagnanais na agad siyang ihiga. Si Luoyuan ay nanghina sa halik, gusto siyang itulak, ngunit walang lakas, kaya napilitan siyang tanggapin ito. Nang makita na hindi tumutol ang babae, lalong naramdaman ni Bai Hua ang init sa kanyang katawan. Gusto niyang palalimin ang halik, ngunit biglang naputol ito ng isang sigaw. Ano ang ginagawa ninyo? Galit na galit si Bai Hua dahil sa pagkagambala, sa wakas ay nahalikan na niya ang munting babae, ngunit may pumutol. Malamig niyang itinaas ang kanyang mukha upang hanapin ang pinagmulan ng boses. Nakita niya ang isang babaeng halimaw na puno ng mga palamuti. Ito ay si Alisa, ang anak ng pinuno, na ngayon ay galit na nakatingin sa kanila. Siya at si Lina ay bumalik mula sa hilagang lungsod ng hayop mayong hapon, at nang marinig ang tungkol kay Luoyuan, pareho silang nanghamak dahil naniniwala siyang walang babaeng mas maganda sa kanya, at hindi rin naniniwala na may babaeng may ganyang kahusay na kasanayan sa paggamot. Inakala niya na ang mga tao sa tribo ay niloloko. Kaya bago dumating, maingat siyang nag-ayos, determinadong makuha si Bai Hua ngayong gabi. Hindi inaasahan na ang makita niya ay isang eksena ng pagmamahalan. Gusto niyang sumugod at sirain ang mukha ni Luoyuan, ngunit pinigilan niya ang sarili, dahil sa harap ni Bai Hua, siya ay nagpapanggap na isang mabait na babae. Pinilit niyang umiti. Hindi ko inaasahan na ang magliligtas sa aking mga tribo ay isang mahina at magandang maliit na babae, nakakagulat talaga. Bilang pasasalamat, nagdala ako ng 100 malalaking hayop na regalo para sa White Tiger Tribe, at 2 balahibo ng Arctic Beast. Para sa magandang maliit na babaeng ito. Bago pa man makasagot si Luoyuan, ang pinuno ng Golden Lion Tribe na si Yunyi ay ngumiti at nagsabi. Nagdala rin ang aming tribo ng parehong dami ng mga hayop at dagdag pa ang isang supot ng pulang kristal para kay Luoyuan. Ito ay hindi lamang pwedeng ipagpalit ng mga gamit, kundi maaari ring isuot bilang palamuti. Naniniwala ako na magugustuhan ito ni Yuan. Sa simula, walang reaksyon si Bai Hua. Hanggang narinig niya si Yunyi na tumawag kay Luoyuan ng ganoon, ang kanyang malambot na mga mata ay biglang naglamig at tumitig sa Golden Lion. Naramdaman din ni Yunyi ang kanyang tingin. At tumingin pabalik ng may hamon. Dahil dito, lalong lumamig ang tingin ni Bai Hua. Ngunit ang walang muwang na si Luoyuan ay hindi napansin. Ang tensyon sa pagitan ng dalawang lalaki, masaya lang siyang tumanggap ng regalo, dahil ang pulang kristal na ito ay pwedeng gamitin sa pagbili ng mga bagay sa mall. Ngunit nang anyayahan silang maupo sa gitna ng apoy, magalang siyang tumanggi, hinila si Bai Hua at naupo sa isang hindi kapansin-pansing lugar. Si Bai Hua, na nakuha ang atensyon ng maliit na babae, ay tuwang-tuwa, kumuha ng pulang prutas mula sa mangkok at inialay sa bibig ng babae. Kumagat si Luoyuan ng mahina. Talagang napakasarap.
Tinitigan ni Bai Hua ang kanyang mapula-pulang labi na may katas ng prutas, at hindi napigilan ang paglipat ng kanyang lalamunan. Hindi niya napigilan ang sarili, kinuha ang maliit na mukha ng babae at hinalikan ito. Ang labi na may katas ay malambot at matamis, nagbigay sa kanya ng pagnanais na agad siyang ihiga. Si Lu Yuan ay nanghina sa halik, gusto siyang itulak palayo, ngunit wala siyang lakas. Kaya napilitan na lang siyang tumanggap. Nang makita na hindi tumutol ang babae, lalong uminit ang pakiramdam ni Bai Hua. Nang halos lalimang halik ay biglang naputol ng isang sigaw, "Anong ginagawa ninyo?" Galit na galit si Bai Hua dahil pinutol ang kanyang pagkakataon na mahalikan ang maliit na babae. Pinalamig ang mukha, tumingala siya upang hanapin ang pinagmulan ng boses, at natagpuan ang isang babaeng may maraming palamuti. Ito ay si Asa, anak ng pinuno ng tribo, na ngayon ay puno ng galit na nakatingin sa kanilang dalawa. Kakarating lang niya kasama si Lina mula sa Northern Beast City ng hapon, at pareho silang nangutya sa balita tungkol kay Lu Yuan. Dahil naniniwala siyang walang babaeng mas maganda pa sa kanya, at hindi rin siya naniniwalang may babaeng may ganyang kahusay na medisina, inakala niyang niloloko lang ang tribo. Kaya bago pumunta, maingat siyang nag-ayos, balak niyang agawin si Bai Hua ngayong gabi. Hindi niya inaasahan na makikita niya ang isang napakaromantikong eksena. Galit na galit siya at gusto niyang sugurin si Lu Yuan at sirain ang mukha nito, ngunit pinigilan niya ang sarili. Dahil sa harap ni Bai Hua, siya ay nagpapakita bilang isang malambing na babae. Pinilit niyang umiti. Si Bai Hua, ikaw ang pinakamalakas na mandirigma ng tribo, balang araw ay magiging pinuno ng angkan. Paano mo kayang makisama sa isang babaeng walang alam na pinagmulan? Halika rito, sumama ka sa akin kay Amang. Ang kanyang ama ay matagal nang nangako sa kanya na kapag si Bai Hua ay naging kanyang asawa, ang posisyon ng pinuno ng tribo ay mapupunta kay Bai Hua. Tiyak niyang matutuwa si Bai Hua kapag nalaman ito dahil sa katalinuhan ni Bai Hua. Tiyak niyang mauunawaan ang kanyang sinasabi, at iwan ang payat na babaeng iyon para suyuin siya. Sa pag-isip na ito, mayabang niyang sinulyapan si Lu Yuan. Si Lu Yuan, na nakikita ang patuloy na pagbabago ng ekspresyon ng babaeng ito, hinala niyang ito si Aisha na sinabi ni Anuo na humahanga kay Bai Hua. Gayunpaman, hindi siya nagsalita, nais makita kung ano ang magiging reaksyon ni Bai Hua. Hindi rin siya binigo ni Bai Hua. Yumakap siya kay Lu Yuan at malamig na tumingin sa babaeng nasa harap. Ang tanging itinakda kong asawa sa buhay na ito ay si Yuan Yuan, at wala akong kahit katiting na interes sa posisyon ng pinuno ng tribo. Ang ganitong banayad na puting tigre ay tumatanggi ng napakalinaw sa ibang mga babae. Tahimik na idinagdag ni Lu Yuan ang ilang puntos sa kanyang isip. Marahan niyang kinamot ang kanyang palad bilang paghihikayat, ngunit si Bai Hua ay natigilan. Kung magpapatuloy si Yuan Yuan ng ganito, hindi na niya mapipigilan ang sarili. Si Aisha, na hindi pinansin, ay namula sa galit. Nais niyang magmura, ngunit nakita niyang isang grupo ng mga maitim na halimaw ang naglalakad papunta rito. Akala niya ay mga humahanga sa kanya, bumalik ang kanyang pagmamalaki. Sa tingin niya, hayaan ang walang utang na loob na si Bai Hua. Tingnan niya kung paano siya sinasamba ng ibang mga halimaw. Ngunit dahil malakas at gwapo si Bai Hua, kaya niyang patawarin siya ng isang beses. Itinaas niya ang kanyang baba at nag-pose ng isang napakaakit na tindig, naghihintay na lumapit ang mga lalaki para purihin siya. Ngunit hindi inaasahan, dumaan sila sa kanya at lumapit kay Lu Yuan, patuloy na nagpapasalamat. Nagbigay pa sila ng maraming mahalagang kayamanan at ipinakita ang kanilang lakas upang maging kanyang asawa. Kabilang dito si Feng Jie, anak ng pinuno ng tribo ng Grey Wolf, at si Yun Heng, kapatid ng pinuno ng tribo ng Golden Leon. Si Aisha ay natabig sa gilid, ang kanyang ibabang panga ay hindi man lang nagsara. Dati siya ang sinasamba ng lahat. Ang inggit at galit ay nagdulot sa kanya ng hiyawan. Darating ang araw na magmamakaawa kayo sa akin na bumalik. Pagkasabi nito, tumakbo siya palayo sa galit. Si Lu Yuan, na may social anxiety, ay nalilito sa lahat ng ito. Paanong sa sandaling kumain siya ng prutas? Napakaraming tao ang dumating para makipag-asawa sa kanya, at hindi rin siya marunong humawak ng relasyon, kaya palihim niyang hinila ang kamay ni Bai Hua. Agad na siya ibinuhat ni Bai Hua dahil sa pagod. Sa mga sumunod na araw, dahil sa mga alay na hayop mula sa tribo ng Golden Leon at Grey Wolf, hindi na kailangan manghuli ni Bai Hua. Siya ay nanatili sa bahay para alagaan si Lu Yuan. Si Lu Yuan ay naglalaro ng mga buto ng trigo at patatas, na ipinagpalit mula sa tindahan. Sinabi ng sistema na ang mga butong ito ay mabilis lumago, mga 2 buwan ay aanihin na. Kaya sinimulan niyang hikayatin si Bai Hua at si Anuo na sumama sa kanya sa pagtatanim. Si Anuo, na mahilig kumain, nang marinig na ito ay magiging masarap. Agad na nagka-interes. Isinama si Sheijin para mangalap ng mga tao. Si Lu Yuan naman ay isinama si Bai Hua sa napagkasunduang bakanteng lupa. Sa daan, nakasalubong nila si Moxie, isang halimaw na kanyang iniligtas. Alam ni Moxie na siya ay malubhang nasugatan noon, kung hindi dahil kay Lu Yuan, patay na siya. Kumuha siya ng isang kumikinang na bato mula sa kanyang espasyo. Bagamat hindi ito mahalaga, maganda ito. Nais niyang ibigay bilang pasasalamat.
Tiningnan ni Luoyuan ang bato sa kanyang kamay at napagtanto na talagang maganda ito, kaya tinanggap niya. Nang makita na tinanggap ng maliit na babae ang kanyang regalo, tuwang-tuwa si Moxie. Narinig na niya na sa pagtitipon sa apoy, ang mga regalo ni Feng Jie. At ni Yunheng ay napakabihira, kaya hindi tinanggap ng maliit na babae. Kaya pumili siya ng isang mura at magandang bato. Hindi niya inaasahan na tatanggapin ito ng maliit na babae. At ang kanyang titig kay Luoyuan ay mainit din, ngunit bigla niyang nakita si Bai Hua na nakatitig sa kanya ng matindi. Alam niya na ito ay isang babala. Masyado niyang kilala ang ugali ni Bai Hua. Inakala ng iba na siya ay isang napakabait na tao. Iyon ay dahil hindi nila natagpuan ang kanyang sensitibong bahagi. Naalala niya noong bata pa, pinagtawanan niya ang kwintas na isinusuot ni Bai Hua na hindi kamukha ng Diyos ng hayop. Kaya hinatak niya ito at itinapon sa lupa, at itinaas ang kanyang paa para tapakan. Ang dating banayad na maliit na puting tigre ay biglang nagalit. Sumugod siya na parang baliw at kinagat ang kanyang binti. Hindi siya mahiwalay kahit anong pilit ng iba. Sa wakas ay pinakawalan niya ito ng mangako siyang hindi nagagalawin ang kwintas. Nang maglaon, nalaman niya na iyon ay iniwan ng ina ni Bai Hua. Kung talagang natapakan niya ito, malamang putol ang kanyang binti. Ngunit taimtim siyang nanumpa. Kung talagang gusto siya ng maliit na babae, handa siyang makipaglaban kay Bai Hua hanggang sa pagkawasak. Upang mas makasama ang maliit na babae. Nagmungkahi siya na sumama sa kanila sa pagtatanim. Masaya si Luoyuan na maraming tao, ngunit nagtataka siya kung paano. Sila ay nasugatan ng malala sa pagkuha ng asin. Sa pagbanggit nito, malungkot ang mukha ni Moxie. Ang hari ng sirena ay namatay. Ang mga nasa ilalim na sirena ay nag-aalboroto, lahat ay gustong maging hari. Dumating sila sa tamang oras ng labanan. Ang awit ng sirena ay parang isang matalim na sandata. At sila ay nasangkot. Ngunit sa pagkakataong ito, nakahuli kami ng isang sirena para madala kami sa susunod na pagkuha ng asin. Nang marinig ito, biglang naglabas ng abiso ang sistema. May bagong misyon ang host. Ililigtas ang nasugatan na sirena. Sa pagkakataong ito, hindi lamang makakakuha ng reputasyon, kundi maaantala ang parusa ng kidlat ng isang buwan. Tungkol sa reputasyon, tiningnan ni Luoyuan ang tindahan at natagpuan na ang nakaraang misyon. Hindi lamang maaaring magpalit ng isang kasanayan, kundi pati na rin ng isang armas. Walang pag-aalinlangan, pinalitan niya ang kasanayang pagaan ng katawan na kanyang gusto. Habang iniisip kung anong armas ang papalitan, dumating si Anuo kasama ang isang malaking grupo ng mga tao. Ang pakikisalamuhan ni Anuo ay hindi matatawaran. Kahit ang mga tao mula sa tribo ng Golden Leon at Grey Wolf ay dinala niya. Ngunit ng lahat ay nagtatanim. Ang pinuno ng tribo ng Golden Leon na si Yunyi ay napansin si Luoyuan. Ang maputing balat ng maliit na babae ay tila malambot at madaling masira, ang kanyang mapupula at mamasa-masang labi. Mukhang masarap halikan. Taimtim siyang nanumpa na makukuha siya, kaya inanyayahan niya siyang bumisita sa tribo ng Golden Leon. Wala si Bai Hua sa tabi, walang seguridad si Luoyuan. Nais niyang tumanggi. Pero may inalok siyang sirena para tuksuhin siya. Sabi nila ang ganda ng awit ng sirena, ayaw mo ba talagang makinig o Yuan? Ngayon ay natuwa si Luoyuan. Ang misyon na yon ay eksaktong iligtas ang sirena, at ang sirena ay nakakulong sa tribo ng Gintong Leon. Magsasalita na sana siya upang pumayag, ngunit nang tingala ay nakita niyang napakalapit ni Yunyi sa kanya, na nagdulot sa kanya ng labis na hindi komportable. Hindi sinasadyang umatras ang kanyang katawan. Ngumiti si Yunyi nang hindi napapansin at dahan-dahang inabot ang kamay upang gawin ang tagapagligtas. Ngunit sa hindi inaasahan, ang maliit na babae ay nahulog sa ibang yakap, si Feng Jie mula sa tribo ng Grey Wolf. Siya at ang kanyang ama ay naghuhukay sa malapit. Hindi nila inaasahan na makita si Yunyi na laging ginugulo ang maliit na babae. Walang oras para mag-isip kaya dali-dali silang pumunta. Galit na binawin ni Yunyi ang kanyang kamay, naisip na si Feng Jie ay talagang mapanghimasok. Kung magkakaroon ng pagkakataon, dapat siyang alisin. Pero sa mukha, umiti pa rin siya kay Luoyuan. Babalik kami sa tribo bukas. Kung gusto mong sumama, pwede kang pumunta sa akin. Pagkasabi noon, umalis siya ng magara. Walang magandang impresyon si Luoyuan kay Yunyi, ngunit para sa misyon, nagpasya siyang pumunta. Bago yon, kailangan niyang maghanda ng maaga. Kaya pagdating ng gabi, ginamit niya ang natitirang reputasyon upang ipagpalit ang baging na kampana bilang sandata. Ang baging na ito ay may espiritu, maaaring humaba o umikli, kayang lumaban, at makatutulong sa kanya na tumakas kapag nasa panganib. Kinaumagahan, dinala ni Luoyuan si Bai Hua at sumama kay Yunyi patungo sa tribo ng Gintong Leon, upang makuha ang atensyon ng maliit na babae. Si Yunheng ay nagkwento ng maraming kawili-wiling bagay tungkol sa tribo ng Gintong Leon sa daan, ngunit ang nasa isip ni Luoyuan ay ang misyon lamang. Pagdating sa destinasyon, umiti siya ng magalang kay Yunyi. Pinuno ng Gintong Leon, maaari ko bang makita ang sirena? Diretsong tinitigan ni Yunyi si Luoyuan. Kahit anong gusto mo, o Yuan. Pagkasabi, dinala niya sila sa isang kuweba. Isang sirena ang nakapako sa pader na bato. Nakayuko ang lalaki, hindi makita ang mukha, ngunit mula sa asul na buntot ng isda ay halatang siya ay katangi-tangi.
Ngunit hindi na napansin ni Luoyuan ang magandang buntot, nakita lamang niya ang maraming sugat, dugo na umaagos mula sa buntot hanggang sa lupa. Nakita ang eksenang ito, hindi niya maiwasang maawa. Tinanong niya kung sila ang nanakit sa sirena, at bakit nila ito ginawa sa kanya. Nakita ang galit ng maliit na babae, mabilis na nagsalita si Yunheng. Noong kinuha namin siya sa dalampasigan, wala na siyang malay. Kung hindi namin siya kinuha, malamang patay na siya. Ipinaliwanag din ni Yunyi. Natatakot din kami na tatakas siya at mawawala ng buhay. Kapag gumaling na siya, ibabalik namin siya sa dagat. Ganoon ang sinabi, ngunit ang tunay na layunin ni Yunyi ay ang perlas ng sirena. Napakinggan niya na ang paglunok ng perlas ng sirena ay magpapagalaw sa kanya sa dagat na parang nasa lupa. Paano niya hindi magugusto yon? Ngunit hindi pa niya balak sabihin ito sa maliit na babae. Ang madugong eksena ay nagpahirap kay Luoyuan na huminga, kaya sinabi niyang pagod siya sa paglalakbay ngayon. Hiniling niya sa kanila na maghanap ng malinis na kuweba para makapagpahinga. Natural na pumayag si Yunyi at sa malapit sa kanyang tirahan. Binigyan nila siya ng maluwang na kuweba. Mamaya ay dadalhin siya sa paglibot sa tribo. Nakita ang kalupitan ni Yunyi sa sirena. Lalong nawalan ng magandang impresyon si Luoyuan sa kanya. Tumango lamang siya ng pabaya. Pagkaalis ng dalawa, sinabi niya kay Baihua ang kanyang balak na iligtas ang sirena. Kahit mahirap palayain ang sirena, pumayag naman si Baihua. Basta't mapasaya ang maliit na babae, ano naman ang pagpapalaya ng sirena? At nakita niya kanina na si Oyuan ay tila interesado sa sirena. Mas mabuti nang palayain ito upang maiwasan ang gulo sa gabi. Labis na naantig si Luoyuan at agad siyang nagpalit ng bote ng pabango na nagtatakip ng amoy mula sa tindahan. Dahil ang pang-amoy ng mga hayop ay masyadong sensitibo, kung malaman nilang sila ang nagpalaya sa sirena, maaaring magkaroon ng alitan. Pagkatapos nilang pag-usapan ang mga detalye, nagpasya silang kumilos sa gabing iyon. Sa umaga, naramdaman ni Luoyuan na sobra siyang nasaktan. Upang mawala ang hinala ni Baihua, buong hapon siyang nagpakitang masaya. Hindi na binanggit ang sirena. Nang tahimik na ang gabi, palihim silang pumasok sa kuweba kung saan naroroon ang sirena. Ngunit natagpuan nila ang sirena na natutulog. Sa wakas ay nakita ni Luoyuan ang mukha ng sirena, mahaba at makapal na pilikmata, bawat isa ay malinaw. Matayog at elegante na ilong, kasing ganda ng isang larawan. Pinagawa niya kay Baihua ang pagtanggal ng mga pako sa kanya. Samantalang siya mismo ay gumamit ng kapangyarihang pagalingin para gamutin ang kanyang sugat. Nagising ang sirena sa sakit, at nang imulat ang mata ay nakita niya ang isang malambot na maliit na kamay na nakadikit sa kanyang braso. Nang tumingala, nakita niya ang isang maliit na babae. Matapos ang sakit, nakaramdam siya ng mainit na daloy sa kanyang katawan. Si Baihua ay laging nagmamasid sa sirena. Nang makita itong nagmulat, agad niyang tinakpan ang paningin nito. Ang mahika na ito ay sikreto ng maliit na babae. Hindi dapat malaman ng iba. Hindi tumingala si Luoyuan, nakatuon sa pagpapagaling. Inililigtas ka namin. Pumikit ka muna. Sinunod ng sirena ang kanyang sinabi at pinikit ang mga mata. Ang boses ng maliit na babaeng ito ay malambot at matamis, mas maganda pa sa kanyang awit. Ngunit hindi niya maintindihan kung bakit siya inililigtas. Baka gusto rin niyang makuha ang perlas ng sirena. Tiyak na isang sakim na babaeng tagalupa. Nagpasya siya sa kanyang sarili. Kung magpapakita siya ng anumang intensyon na kunin ang perlas, papatayin niya ito agad. Ngumisi siya ng may pag-ayaw. Ngunit ang patuloy na mainit na daloy sa kanyang katawan ay nagdulot sa kanya ng pagmamahal. Sa ngayon, ayaw pa niyang saktan ang maliit na babae, hayaan muna siyang mabuhay ng kaunti pa. Ngunit malamang hindi alam ng maliit na babaeng ito na ang perlas ng sirena ay ibinibigay lamang sa kanilang asawa at dapat ay buong loob. Kung sa pilitang kukunin, makakakuha lamang ng isang magandang bato, hindi ito epektibo laban sa tubig. Umikot ang isip ng sirena. Hindi na malaya ni Luoyuan na siya ay biktima na sa kawali, patuloy lamang siya sa paggamit ng natitirang kapangyarihan upang ayusin ang magandang buntot ng sirena, nananalangin na may lakas ito upang lumangoy pabalik sa dagat, upang matapos ang kanyang misyon. Makalipas ang 2 oras, ginamit ni Luoyuan ang kanyang huling lakas upang ayusin ang mga sugat ng sirena, pagkatapos ay napagod at nahulog sa yakap ni Baihua. Labis na naawa si Baihua, niyakap ang maliit na babae at inalis ang kamay na nakatakip sa mata ng sirena. Kaya mo bang lumakad gamit ang buntot na yan? Sinabi ni Baihua na may pag-ayaw, ayaw niyang pasanin ito, ang tao dagat ay nagwagayway ng buntot. Lumitaw ang 2 malalakas na mahabang binti, naglabas si Baihua ng spray na inihanda niya at pinatakpan ang yungib at ang mga daang dinaanan. Kinalong niya si Luoyuan at kasama ang tao dagat, umiwas sa mga nagpapatrol na taong hayop nang malapit na sa ilalim ng bundok sa ilog. Biglang may isang taong hayop na humarang sa kanilang daan. Ang lalaki ay 2 minuto lang nahiwalay sa maliit na babaeng panday, ngunit ninakaw na ang kanilang tahanan. Hindi lamang hinalikan at kinalong ng ibang lalaki ang maliit na babaeng panday, kundi inialay pa ang kanilang perlas ng tao dagat upang lihim na maging magkasintahan, ang ulo ay tila nababalutan ng luntiang damo.
Gayunpaman, ang lalaking walang alam ay tumutulong pa sa kanyang karibal upang makatakas sa bahay ng mga lobo. Ilang sandali lang, nakatanggap si Luya ng misyon mula sa sistema na iligtas ang tao dagat. Ngunit nang matapos niyang ayusin ang mga sugat ng tao dagat, siya mismo ay nahimatay. Noong madaling araw, nang si Baihua ay naghatid sa tao dagat palabas ng tribo. Bigla silang nakaharap sa isang taong hayop na naglalakad-lakad sa daan, kaya napilitan siyang pansamantalang ipasa ang maliit na babaeng panday sa tao dagat. Habang siya mismo ang umakit sa taong hayop palayo, bago umalis, pinaalalahanan niya na huwag hayaang malaglag ang maliit na babaeng panday, alam niyang mahina ang isda ngayon. At walang bentahe sa lupa, kahit maglakas loob siyang kunin ang maliit na babaeng panday, mahahabol pa rin niya ito. Nang umalis si Baihua, ang nainip na si Lanming ay tumingin sa baba sa maliit na babaeng panday sa kanyang bisig, isang sulyap lang. Hindi niya napigilang-pigilan ang kanyang hininga. Kanina sa pag-aayos ng sugat, ang maliit na babaeng panday ay palaging nakayuko, hindi niya talaga nakita ang kanyang mukha. Ngayon ang maputi at pinong mukha ay nasa harap niya, natuklasan niyang ang maliit na babaeng panday ay mas maganda at kaibig-ibig ng 10,000 beses kaysa sa mga babaeng tao dagat. Na nakita niya sa dagat, parang naengkanto siya na yumuko at hinalikan ang noo ni Luyan, ang bango at lambot. Gusto niyang sipsipin at lasapin sa kanyang bibig, bakit hindi na lang siya gawing kanyang kasama? Upang lagi siyang kasama nito. Masaya niyang inisip iyon, ngunit kinabahan siya sa susunod na sandali, lagi ay ang tao dagat ang umaakit sa iba. Ngayon siya naman ang naakit, isang pagtingin lang ay nagpasakop siya ng kusang loob. Ngunit itong maliit na babaeng panday ang nagligtas sa kanya, ang pag-aalay ng sarili ay pagtupad sa utang na loob, di ba? Tama. Para lang bayaran ang utang na loob, walang ibang kahulugan. Sabi ng kanyang ina. Bilang isda, dapat matutong magpahalaga sa kabutihan, ngunit totoo ba yon? Nahihiya akong ilantad ka. Si Baihua rin ang nagligtas sa'yo, pero hindi mo siya piniling sundan. Sa oras na ito, si Lanming ay nagsimulang. Isipin ang kanyang lakas, siya ang pinakagustong tagapagmana ng matandang hari ng tao dagat, bata pa ay malapit na sa antas ng imperial. May kakayahang protektahan siya. Pagkasabi nito, nais siyang dalhin pabalik sa dagat ng lumalamon ng kaluluwa, ngunit pag-isip ay sumuko siya. Ngayon biglang namatay ang matandang hari ng tao dagat, at iba't ibang lahi ng tao dagat ang gustong maging hari, orihinal, sa kanyang kakayahang malapit sa antas ng imperial. Kaya niyang pag-isahin ang lahi ng tao dagat, ngunit siya ay sumabay sa panahon ng pag-akyat sa antas ng imperial. Ang huling kaguluhan sa ilalim ng dagat ay biglang pumutol sa kanyang proseso ng pag-akyat. Dahil sa kabiguan, nahimatay siya sa dalampasigan, at nang magising, siya ay nasa kamay ng mga taong hayop sa lupa. Sa totoo lang, sa kanyang kakayahan sa loob ng kalahating buwan ay makakabangon siya at makakatakas. Hindi niya inasahan na ang maliit na babaeng panday ay magligtas sa kanya ng maaga, ililigtas siya sa paghihirap. Sa susunod na panahon, siya ay muling akyat sa antas ng imperial. Kung ngayon niya dadalhin ang maliit na babaeng panday, hindi niya ito mapapangalagaan. Sa kabilang banda, kailangan niyang harapin ang labanan sa ilalim ng dagat, kaya nagpasya siyang hintayin ang pag-iisa ng lahi ng tao dagat bago siya kunin. Yumuko si Lanming at hinalikan ang labi ni Luyan. Inilipat ang kanyang perlas ng tao dagat sa kanyang bibig. Sa ganitong paraan, siya ang kanyang magiging kasama. Sa oras na ito, bumalik si Baihua matapos akitin ang taong hayop palayo. Hindi niya nakita ang eksenang iyon, masaya siya na ang maliit na babaeng panday ay hindi lihim na kinuha ng tao dagat, hindi alam na ang tahanan ay ninakaw na. Ngayon, ang tao dagat at si Kinju ay parehong nakipag-asawa kay Luyan, at siya na lang ang nalalabing nagdurusa. Dinala niya ang tao dagat sa tabing ilog. Agad na nagbago si Lanming ng buntot at tumalon sa ilog, matagal nang wala sa tubig, ang kanyang kaliskis ay tuyo at kulubot. Nangako siya na sa hinaharap ay aalagaan niya ng mabuti ang kanyang malaking buntot, dahil ang tao dagat ay umaasa sa ganda at buntot upang akitin ang mga babae. Nang makita ang puting tigre na tatalikod, agad siyang nagtanong kung ano ang pangalan ng maliit na babaeng panday, sumulyap si Baihua sa kanya. Hindi mo kailangang malaman ang pangalan niya, mas mabuting bumalik ka na sa iyong dagat. Nang makita ang likod ng puting tigre na may bitbit na maliit na babaeng panday. Ngumiti si Lanming, hindi mo man sabihin, ayos lang, malalaman ko rin sa huli. Ngayon, tatawagin ko na lang siyang aking munting sinta. Sa hinaharap, siya rin ang magiging tanging munting sinta nito, pagkatapos ay isang pagliko at nawala sa tubig. Kinabukasan, nang magising ang dalawa, nakatanggap sila ng balita na nawala ang tao dagat. Hindi nila naamoy ang amoy ng taong hayop, kaya inakala nilang binuhat ito ng mga ligaw na taong hayop. Dahil may chismis na sa pamamagitan ng perlas ng tao dagat ay malayang makakilos sa dagat, ang pagkuha sa tao dagat ay maaaring para sa pag-agaw ng kayamanan. At sa mga nakaraang araw, madalas nawawala ang mga babae sa kalapit na tribo, ang mga ligaw na taong hayop ay mahilig mangagaw ng mga babae sa tribo. Lalo na ang mga ligaw na taong hayop ng lungsod ng demonyo, sila ay malakas at maaaring may paraan upang mawala ang amoy.
Nang marinig ito, napabuntong hininga si Luyan, buti na lang bumili siya ng spray para mawala ang amoy mula sa tindahan. Samantala, nang marinig ni Bai ang tungkol sa nawawalang babae, nagpasya siyang dalhin muna si Luyan pabalik sa tribo ng matapang na tigre, ngunit pinigilan siya ni Yunyi na sinabing delikado ang paglalakbay. Kapag siya lang ang may bitbit na maliit na babaeng panday, kapag natapos niya ang kanyang ginagawa, magpapadala siya ng mga tao upang samahan sila pauwi. Isang araw na lang, taos-pusong sabi ni Yunyi, hindi tumanggi si Luyan. Kaya tumango siya, naisip na isang araw ay walang masama. Ngunit noong gabing iyon, matapos makatulog ang dalawa, isang anino ang pumasok sa yungib, pinunasan ng basang panyo ang bibig at ilong ni Bai Hua, at nang tiyaking nakatulog ito, kinuha ang maliit na babaeng panday. Kinabukasan, nang magising si Bai Hua, pakiramdam niya ay mahina ang kanyang ulo, hindi pa man binubuksan ang kanyang mga mata, hinawakan niya ang tabi, ngunit nang hindi niya maramdaman ang maliit na babaeng panday, agad siyang nagising. Si Yuan ay palaging mahiyain, kung wala siya, hindi ito lalabas ng bahay. Agad siyang tumakbo sa labas ng yungib upang hanapin siya. Pero kagabi ay umulan ng malakas, kaya ang kaunting amoy ay nahugasan na. Ngayon ay pumipikit ang mga mata ni Bai Hua. Pakiramdam niya ay mababaliw na siya, ngunit pinilit niyang kumalma at agad na hinanap si Yunyi upang ipatawag ang mga tao para maghanap. Ngunit nang makarating siya sa kuweba ni Yunyi, napuno rin ito ng mga halimaw at sinabi ng mga lalaki na nawawala ang kanilang mga asawa. Naguguluhan si Bai Hua. Nakatali na ba sila sa kanilang mga babae? Hindi ba nila maramdaman ang direksyon ng babae? Sa pakikinig nito, lalong naging balisa ang ilang lalaki. Dahil hindi talaga nila maramdaman ang babae. Sa mundo ng mga halimaw, pagkatapos mag-asawa, mararamdaman ng mga halimaw ang tinatayang lokasyon ng babae. Ngunit kung mawalan ng malay ang babae, hindi ito mararamdaman. May mas masahol pang sitwasyon, ang mga ligaw na halimaw, upang putulin ang koneksyon ng babae at lalaki. Ay tatanggalin ang tatak ng kontrata sa katawan ng babae, o direktang puputulin ito. Tinanong ni Yunyi ang mga pangyayari. Pagkatapos pagsamahin ang sitwasyon ni Bai Hua, hinala nilang ninakaw ng mga ligaw na halimaw ng lungsod ng Diablo ang mga babae. Pagkatapos, inutusan niya ang mga nakatali ng halimaw na manatili sa bundok upang protektahan ang mga babae, at ang natitira ay pumunta sa direksyon ng lungsod ng Diablo upang maghanap. Pagkatapos magsalita, lumingon siya upang aliwin si Bai Hua. Huwag kang mag-alala, maraming tao ang maghahanap. Tiyak na mahahanap natin. Tumango si Bai Hua, pagkatapos ay nagbago siya sa anyong halimaw at bumaba ng bundok kasama ang malaking grupo. Si Yunyi, na nakakakita ng unti-unting pag-alis ng mga halimaw, ay mumiti. Hindi siya sumama sa pagbaba. Sa halip, lumingon siya at pumunta sa likurang bundok. Sa kabilang banda, nagising si Luyan at natagpuan ang sarili sa isang kakaibang kuweba. Sa tabi niya ay may dalawang babae. Sinuri niya ang kanilang paghinga at nakitang may buhay pa. Ngunit kahit tawagin ay hindi sila nagigising. Gusto niyang lumabas upang makita ang sitwasyon, ngunit nang itaas niya ang paa, muntik na siyang mahulog sa napakalalim na bangin. Tanging isang maliit na butas sa itaas, 10 metro ang taas, ang nakita. Kaya tinawag niya ang mga baging upang balutin ang bato sa itaas at hinila ito. Natagpuan niyang matibay ito, ngunit nang makita ang bangin sa ilalim, nagsimulang pawisan ang kanyang mga palad. Sa kanyang mahinang kakayahan, kung mawalan siya ng hawak at mahulog, mamamatay siya agad. Habang nag-aalangan pa siya habang hawak ang baging, biglang may kamay na umabot mula sa likod at yumakap sa kanyang baywang. Lumingon siya at nakita si Yunyi, kaya siya ang nagdala sa kanya rito. Sa oras na yon, hindi na nagtago si Yunyi. Ang kanyang mga mata ay puno ng baliw na pagnanasa, at sinimulan niyang sabihin ang kanyang pag-ibig sa kanya. Yuan, alam mo ba? Noong una kitang makita, nagustuhan kita. Kaya mag-asawa tayo, okay? Tiyak na pakakasamahan kita ng mabuti. Itinulak siya ni Luyan. Ayokong mag-asawa sa'yo. Nasaan si Bai Hua? Palabasin mo ako. Gusto ko siyang makita. Ang munting babae, ang unang sinabi ay ang puting tigre na yon. Nanlamig ang mga mata ni Yunyi. Bai Hua. Ang nasa isip mo lang ba ay ang puting tigre na yon? Hindi naman ako mahina. Bakit hindi mo ako makita? Sana, sa pagkakataong ito na pumunta ka sa aking tribo, magpapakita ako ng mabuti. Ngunit isang araw ka lang at gusto mo nang umalis. Kaya, ano pa ang magagawa ko kundi dalhin ka rito? Huwag kang mag-alala kapag nag-asawa tayo. At isilang mo ang ating anak, lalabas na kita. Pagkatapos sabihin, gagalaw na siya sa kanya. Naalala ni Luyan na sinabi ni Bai Hua na kung pipilitin ng babae na putulin ang relasyon, ang lalaki ay makakaramdam ng sakit na parang pinupunit ang puso. Tinanong niya kung pinipilit siya ngayon, hindi ba siya natatakot na kapag pinutol niya ang kontrata sa hinaharap, maranasan niya ang sakit na yon. Ang mga mata ni Yunyi ay puno ng kabaliwan. Hindi lang sakit ng pagputol ng kontrata. Kahit mamatay ako, gusto ko lang makasama ka. Hinila niya si Luyan sa kanyang mga bisig at yumuko upang halikan ang kanyang mga labi. Kahit na nakipagpalitan si Luyan ng mga baging sa sistema bilang sandata. Sa harap ng leon na ito, hindi siya katapat. Mabilis niyang inilipat ang atensyon niya, tinanong kung sino ang dalawang babae sa lupa.
At bakit sila walang malay? Walang pakialam si Yunyi. Mga babae ng tribo. Isang aksesorya lamang, huwag mo silang pansinin. Hinimas niya ang palad ni Luyan. Ayaw niyang maakit ang atensyon ng munting babae sa ibang bagay. Ang mga babae sa mundo ng mga halimaw ay hindi ba mahalaga? Bigyan mo sila ng tubig. Ayaw kong mamatay sila. Ang pag-aasawa ay isang banal na bagay. Ang biglang pagkamatay ay hindi maganda, di ba? Patuloy na kinumbinsi ni Luyan siya. At tubiling binitawan ni Yunyi ang kanyang braso at tumayo upang bigyan ng tubig ang dalawang babae. Matagal na niyang napansin na ang kanyang minamahal na si Yuan Yuan ay mabait. Ang dahilan kung bakit niya sila dinala ay para lituhin ang mga halimaw, at pangalawa, para pilitin si Luyan na sumuko. Ngunit nang lumingon siya pagkatapos magbigay ng tubig, nakita niya si Luyan na may hawak na buto na kutsilyo na nakatutok sa kanyang leg. Ang munting babae na mas piniling mamatay kaysa sumuko ay nagpagalit sa kanya. Galit ka ba sa akin ng labis? Para hindi mag-asawa sa akin. Ginagamit mo ang iyong buhay bilang panakot. Galit siyang lumapit upang kunin ang kutsilyo, ngunit ginamit ito ni Luyan upang tusukin ang kanyang balat. Tumulo ang dugo. Tumigil si Yunyi, ang kanyang mga mata ay puno ng galit. Ngunit wala siyang ibang paraan. Pinigilan niya ang galit at umupo sa isang sulok ng kuweba. Titignan niya kung gaano katagal makakatagal ang munting babae. Mahigpit na pinagmamasdan ni Luyan ang bawat galaw ng ginintuang leon. Ayaw niyang mamatay, ngunit sa ngayon, ito lang ang paraan upang pigilan siya. Umaasa siyang darating si Bai Hua upang iligtas siya sa lalong madaling panahon. Ngunit lumipas ang oras, manhid na ang kanyang braso na may hawak na kutsilyo. Nang papalitan niya ng kamay ang kutsilyo, biglang sumugod si Yunyi at itinumba siya. Ang kutsilyo ay nahulog sa bangin. Puno ng dugo ang mga mata ni Yunyi. Bakit sa akin ka lang malupit? Nang una mong makita ang sirena na yon, mabait ka sa kanya. Kahit na ipagsapalaran mo ang iyong sarili upang palayain siya, hindi kita sinumbat. Bakit hindi ka maawa sa akin? Nagulat si Luyan, lumaki ang kanyang mga mata. Paano mo nalaman na ako ang nagpalaya sa sirena? Ngumiti si Yunyi ng mapait. Walang masyadong ligaw na hayop sa tribo. Sa unang gabi ninyo nawala ang sirena. Paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon? Ngunit mainam ito para maging dahilan ng iyong pagkawala. Ngayon, iniisip ng puting tigre na dinakip ka ng ligaw na hayop at pumunta na siya sa Ghost City para hanapin ka. Kaya huwag mong asahan na ililigtas ka niya. Bibigyan kita ng isang gabi para mag-isip. Bukas, kahit mamatay man ako, kakasal ako sa'yo. Pagkatapos sabihin yon, umalis na siya. Bago umalis, hindi niya nakalimutang takpan ang yungib ng bato. Dahil noong dumating siya, nakita niya ang babaeng may baging na iniindayog sa labas ng yungib, malamang para takasan siya. Si Lu Yuan ay tuluyang namamanhid. Hindi niya maalis ang batong iyon. Hindi niya maintindihan kung bakit gustong-gusto ni Yunyi na makatali sa kanya. Inaamin niya na malakas si Yunyi at napakagwapo, ngunit wala siyang nararamdaman para sa kanya. Umaasa na lang siya na mabilis na matuklasan ni Bai Hua ang plano at bumalik para sa kanya. Di nagtagal, muling itinulak ang malaking bato sa yungib. Sa pagtingin sa labas, tanghali na ng ikalawang araw. Iniabot ni Yunyi ang inihaw na karne at prutas sa kanya. Pagkakain natin, magsisimula na tayong mag-asawa. Kinakabahan kinuha ni Lu Yuan ang pagkain sa ilalim ng nag-aapoy na tingin ni Yunyi. Inilapit niya ang prutas sa kanyang bibig. Hindi pa siya nakakaramdam ng ganito kahirap kumain. Napakabagal niyang kumain. Sinisikap na patagalin ang oras. Ngunit kahit mabagal ang pagkain, may katapusan din maingat na pinunasan ni Yunyi ang kanyang kamay. Dahil busog ka na, simulan na natin. Hindi pa man nakakareact si Lu Yuan. Itinulak siya ni Yunyi pababa. Ang kanyang damit ay napunit na halos kalahati. Kahit nabasa na ang kanyang mga pilik mata sa luha. Hindi siya pinakawalan ng lalaki. Ang mga mata ni Yunyi ay puno ng siklab. Kahit umiiyak at nagtatampo ang babae. Naniniwala siyang pagkatapos ng pag-aasawa, magugustuhan siya nito. Nagpumigla si Lu Yuan, ngunit parang 1,000 kilo na bato ang lalaki. Hindi siya maalis. Hindi ba talaga siya makakatakas ngayon? Ang minamahal na babae ay inagaw ng iba. Ang lalaki ay tuluyang nawalan ng bait. Inihagis niya ang gumawa ng gulo sa pader. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na galawin ang akin? Nagulantang si Yunyi na bumangon. Hindi ba itong puting tigre ay nailigaw niya? Bakit narito ito? Sa totoo lang, nang si Bai Hua ay pumunta sa direksyon ng Ghost City para subaybayan, hindi lamang siya nakakita ng bakas ng ligaw na hayop na tumatakas, kundi napansin din na hindi sumunod si Yunyi. Naalala niya ang titig ni Yunyi kay Lu Yuan noong mga nakaraang araw at naramdaman niyang may mali. Kaya humiwalay siya sa grupo. Tahimik siyang bumalik sa tribo ng Golden Lion at nagtago malapit sa yungib ni Yunyi. Natuklasan niyang dinala ni Yunyi ang pagkain ng palihim sa likod bundok. Bilang pinuno ng tribo, hindi siya nanghuli kasama ang iba pang mga ngaso, sa halip ay gumagawa ng mga kakaibang bagay. Kaya sumunod siya, at nakita niyang pinupunit ni Yunyi ang damit ng babae. Galit na hinawakan niya ang kwelyo ni Yunyi, at sinuntok ang kanyang mukha. Gusto niyang patayin ang walang kakayahang leon na ito. Medyo mahina si Yunyi kumpara kay Bai Hua. Ngunit kailangan pang hatiin ni Bai Hua ang kanyang atensyon upang protektahan si Lu Yuan.
Kaya sinamantala ni Yunyi ang pagkakataon, itinulak siya at tumalon sa tabi. Gamit ang kanyang kakayahan, kinontrol niya ang mga bato sa yungib upang bombahin si Bai Hua. Napakaliit ng yungib, natatakot si Bai Hua na masaktan si Lu Yuan. Kaya hindi siya gumamit ng kakayahan, sa halip ay dumiretso siya at nakipagbanggaan. Si Yunyi, na nagalit sa pagkagambala, ay tuluyang nabaliw. Ang kanyang mga suntok ay nakamamatay, na parang gusto niyang durugin ang puting tigre. Di nagtagal, pareho silang malubhang nasugatan. Samantala, tinawag ni Lu Yuan ang mga baging upang gapusin ang isang paa ni Yunyi, at inihagis siya patungo sa bangin. Tinulungan siya ni Bai Hua sa pamamagitan ng pagsipa sa kanya pababa. Akala nila matatapos na ang laban, ngunit biglang iniunat ni Yunyi ang kanyang braso at hinawakan ang paa ni Lu Yuan. Dumula silang dalawa pababa. Buti na lang at agad na hinawakan ni Bai Hua ang kamay ni Lu Yuan. Si Yunyi, na nakabitin sa hangin, ay mahigpit na kumapit sa kanyang paa. Ang kanyang mukha ay puno ng pagbaluktot at kabaliwan. Sinabi ko na maging sa buhay o kamatayan. Ikaw ay sa akin. Hindi ka ba bibitaw? Gusto mo bang sumama sa amin pababa? Sumuko ka na. Si Yuan Yuan ay akin lamang. Kahit bumaba ka, may inggit ka lang. Pagkatapos sabihin yon, ginamit niya ang kanyang kakayahan upang bigyan ng bigat ang kanyang katawan. Sa sandaling iyon, parang may 1,000 kilo na nakatali sa paa ni Lu Yuan at parang mahahati siya. Ang leon na ito ay talagang baliw. Si Bai Hua ay mahigpit na humawak kay Lu Yuan gamit ang isang kamay at sa kabilang kamay ay ginamit ang kanyang kakayahan upang atakihin si Yunyi. Sabay silang nag-atake ni Yunyi at pareho silang nasugatan, ngunit hindi sila bumitaw. Ngunit ang paggamit ng kakayahan ay naging sanhi ng pag-alog ng mga bato sa yungib. Nang makita si Bai Hua na duguan, si Lu Yuan ay hindi na makapagsalita sa pag-iyak. Bai Hua, bitawan mo na ako. Huwag mo na akong intindihin kung hindi ay mahuhulog ka rin. Ngunit si Bai Hua ay nag-aaliw pa rin sa kanya. Yuan Yuan, huwag kang matakot. Akyatin kita agad. Nang makita ito, lalong nagalit si Yunyi. Bai Hua, mukhang hindi mo siya maililigtas. Mapapanood mo lang kami ni Yuan Yuan na magmahalan sa bangin. Muli niyang ginamit ang kanyang kakayahan upang bigyan ng bigat ang kanyang katawan at unti-unti silang dumudulas pababa. Nang makita siyang naghihirap, naawa si Lu Yuan. Siya ay isang taong malapit ng mamatay. Kung hindi dahil sa paghatak ni Xiao Liu sa kanya sa mundong ito, matagal na sana siyang nahulog sa bangin at namatay. Ngayon, hindi lamang siya nabuhay ng mas matagal. Nakakilala pa siya ng 2 lalaking gwapo at mabait sa kanya. Sapat na yon. Ngunit pagsisisi na hindi na niya makita si King Ju. Nang makita na malapit ng mahulog si Bai Hua, gumawa siya ng isang malaking desisyon. Iniunat niya ang kanyang kamay at unti-unting binuksan ang kanyang mga daliri. Bai Hua, bitawan mo na. Sa buhay kong ito, nakilala kita. Wala na akong pagsisisi. Ngunit hindi ko lang alam, kung mamatay ako, makakalimutan mo ba ako? Mahigpit siyang hinawakan ni Bai Hua. Huwag kang magsalita ng ganyan. Kung mamatay ka, hindi rin ako mabubuhay mag-isa. Muli siyang nag-ipon ng kanyang kapangyarihang hayop, handang bigyan si Yunyi ng isa pang atake. Ngunit bago pa siya sumuntok, biglang naramdaman ni Yunyi ang isang malamig na sakit sa kanyang kamay. Parang may pumuputol-putol sa kanya ng patalim. Dahil hindi niya kinaya, binitawan niya ang kamay at tuluyang nahulog sa bangin. Ilang segundo lamang, tuluyan nang nawala ang kanyang anino. Samantala, sa ibang bahagi ng kagubatan, isang malaking berdeng ahas ang umiling-iling, nagtataka kung sino ang humahawak sa kanya kanina, talagang naghahanap ng kamatayan. Ang kanyang katawan ay pwedeng hawakan lamang ng isang maliit na babae. Napagtanto niya na ang paa ni Lu Yuan na hinawakan ni Yunyi ay may marka ng pagkakaisa na iniwan ni King Ban. Nararamdaman niya ang maliit na babae sa malayo. Matapos mahulog si Yunyi, hinila ni Bai Hua si Lu Yuan at niyakap siya ng mahigpit. Natatakot siyang mawala siya sa susunod na segundo. Yuan Yuan, pasensya na, hindi kita naalagaan ng mabuti. Si Lu Yuan ngayon ay hindi na pinapansin ang sarili, mas nag-aalala sa sugat niya. Pinalagyan siyang maghubad ng damit para tingnan. Pero si Bai Hua ay ayaw talagang ipakita, sinabing ang sugat na ito ay wala sa kanya, at ang kuwebang ito ay pwedeng gumuho anumang oras. Ang pinakamahalaga ngayon ay umalis muna dito. Pagkatapos, dinala ng 2 ang nahuling babae pabalik sa tribo ng Gintong Leon. Noong unang beses na makita si Yun Heng, naisip ni Lu Yuan na siya ay isang napakasiglang binata, upang maiwasang malaman ng tribo ang kanyang pagkatao ng kanyang kuya at magkaroon ng baya sa kanya. Sinabi niya sa kanila na dinala siya ng ligaw na hayop at si Yunyi ay parang hindi nakita. Pagbalik sa tribo ng tigre, napagod si Lu Yuan at humiga sa kama. Sa wakas nakabalik na. Ngunit sa oras na yon, biglang bumagsak si Bai Hua, nagsusuka ng itim na dugo. Nagmamadaling lumapit si Lu Yuan sa kanya. Sa pagtatanong, nalaman niya na kanina, nang hampasin siya ni Yunyi ng kanyang kapangyarihan, may lason din ito. Kaya't ginamit niya ang kanyang huling lakas upang dalhin siya sa ligtas na lugar bago siya pumayag na bumagsak. Hindi napigilan ang kanyang mga luha. Tang, bakit ka ganyan? Bakit hindi mo sinabi sa akin ng mas maaga? Marahang pinunasan ni Bai Hua ang luha sa kanyang mga mata. Yuan Yuan, huwag kang umiyak, maayos naman ang katawan ko.
Ilang araw lang okay na. Ngunit pagkasabi niya, ang kanyang malaking kamay ay bumagsak ng walang lakas. Ipinilig ni Luoyuan ang kanyang katawan. Bai Hua, gising ka. Huwag mo akong iwan mag-isa. Hindi pwede, kailangan niyang kumalma ngayon. Punasan niya ang kanyang luha, iniunat ang dalawang kamay at inilagay sa kanyang katawan. Ang berdeng ilaw ay bumalot sa buong katawan. Ang sugat ay gumaling na nakikita, ngunit ang lason ay hindi nawala. Ngayon siya ay nagpanik. Binuksan niya ang tindahan at maingat na naghanap ng ilang beses, walang nakitang antidote pill. Bigla siyang sumigaw sa pag-iyak. Ang dibdib ay parang pinunit, masakit na hindi makahinga. Mawawala ba talaga siya sa kanya? Nang hindi niya alam kung ano ang gagawin, lumabas si Xiao Liu at sinabi sa kanya na ang healing power ay pwedeng mag-alis ng lason, mabagal lang ang epekto. Narinig ito ni Luoyuan, tila nakakita ng pag-asa. Agad niyang inilagay muli ang kamay sa sugat ni Bai Hua para pagalingin. Nang mapagod, umupo siya sa tabi ng kama para magpahinga sandali. Hindi siya naglakas loob na ubusin ang kanyang lakas, natatakot na kung siya ay bumagsak, walang mag-aalaga kay Bai Hua. Kapag nakabawi na, muli siyang gumamit ng healing. Ganito araw-araw, ngunit si Bai Hua ay hindi pa rin nagpapakita ng senyales na gigising. Sa huli, hindi na niya kaya. Dumiretso siya sa pagbagsak sa yakap ni Bai Hua at nakatulog. Nang magising, natuklasan niyang ang lason sa katawan ni Bai Hua ay pumasok na sa buto. Pumuti ito ng itim. Kahit anong gawin niyang healing, walang epekto. Tanging nakatingin siya sa kanyang hininga na humihina. Dahil sa panik, humiga siya sa kanya at umiyak ng malakas. Bai Hua, huwag kang mamatay. Kung mamatay ka, ano ang gagawin ko? Hindi mo ba gustong makipag-isa sa akin? Pumayag na ako. Kung gigising ka lang, gagawin ko lahat. Halos mawala na siya ng pag-asa. Sa sandaling iyon, isang pamilyar na boses ang narinig sa kanyang tainga. Yuan, totoo ba ang sinasabi mo? Pumayag ka na bang makipag-isa sa akin? Naramdaman niya ang isang malambot na malaking kamay na pinupunasan ang luha sa kanyang mukha. Sa susunod na segundo, bigla siyang nagising mula sa panaginip. Ang panaginip ay masyadong totoo, ang sakit na tumatagos sa puso ay hindi siya makahinga. Sa pamamagitan ng kanyang malabong mga mata na puno ng luha, nakita niya si Bai Hua na nakatingin sa kanya ng may pag-aalala. Gising ba talaga siya? O ito ay isa pang panaginip? Hanggang sa hinawakan ni Bai Hua ang kanyang mukha, naramdaman niya ang init ng kanyang palad, saka siya naniwalang gising na siya. Lahat ng emosyon ay sumabog sa sandaling iyon. Sumubsob siya sa kanyang yakap at umiyak ng malakas. Nagising ka na sa wakas. Akala ko hindi na kita makikita. Humampas si Bai Hua ng mahina sa kanyang likod. Yuan, maging mabuti ka. Huwag ka nang umiyak, okay lang ako. Ikaw ang nag-alis ng lason sa akin. At dahil sa aksidenteng ito, umangat pa ako sa antas ng hari. Tumingala si Luoyuan sa kanya. Totoo ba? Ang galing. Ngunit sa oras na yon, muli siyang niyakap ni Bai Hua. Tinignan siya ng may pagmamahal. Yuan, sinabi mo lang na pumayag kang makipag-isa sa akin. Kailan tayo magsisimula? Nagulat si Luoyuan, nanlaki ang mga mata. Sinabi ba niya ang mga salita sa panaginip? Dapat malaman na sila ay iba sa mga ligaw na hayop. Ang mga ligaw na hayop ay pwedeng makipag-isa sa babae sa pamamagitan ng kagat, ngunit ang kanilang lahi ay kailangang magsama-sama sa isang tiyak na paraan. Sumagot siya ng nauutal. Kung pwede, maghintay na lang tayo ng ilang buwan. Nagdesisyon siyang tanggapin si Bai Hua, ngunit madalas pa rin niyang maalala si King Ju dahil siya ang unang lalaking nakilala niya sa mundong ito ng mga hayop. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na siyang nakain ng mababangis na hayop. Kung si Bai Hua ang unang bibigyan, malamang mababaliw si King Ju at magkakaroon siya ng konsensya. Habang nag-iisip siya sa loob ng yakap ni Bai Hua, narinig niya ang mahinang ingay ng hayop sa di kalayuan. Ang balisang boses ni Moxie ay umalingaw-ngaw sa labas ng yungib. Yuan, gising na ba si Bai Hua? May dumating na isang napakalakas na ligaw na hayop sa tribo. Hindi ko alam kung siya ang kumuha ng mga babaeng mula sa ibang tribo, pero magtago ka muna. Nagtataka si Luoyuan kung anong uri ng ligaw na hayop iyon. Nang malaman niya na ito ay isang berdeng ahas, agad niyang naunawaan na si King Ju ay bumalik para hanapin siya. Sa oras na yon, si Bai Hua ay may halo-halong damdamin. Ang berdeng ahas ay napakalakas, at dahil nandyan siya, mas magiging ligtas ang maliit na babaeng iyon. Ngunit magkakaroon na ng isa pang tao na magbabahagi kay Yuan. Pumunta tayo at tingnan, okay lang ba? Si Luoyuan ay tumingin kay Bai Hua na may pag-asa, ang kanyang mga mata ay may pagkabalisa at kagalakan. Miss na miss niya si King Ju. Ngunit ngayong dumating na si King Ju, hindi niya alam kung paano makisama sa dalawang lalaki ng sabay. Napakahirap maging isang babaeng manloloko sa mundo ng mga hayop. Tumango si Bai Hua at binuhat ang maliit na babae patungo sa pasukan ng tribo. Nakita niya ang dose-dose ng tigre na isang malaking berdeng buntot ang nasa gitna, nagkagulo ang lugar. Hindi naman pinatay ni King Ju ang sinuman. Habang itinatapon ang mga tigre na umaatake, sinasabi niyang hinahanap niya ang kanyang kapareha. Lalong nagalit ang mga lalaking tigre nang marinig iyon. Ang ahas na ito ay masyadong mayabang. Naglakas loob siyang dumating sa liwanag ng araw upang agawin ang isang babae, at nagsasalita pa ng mga walang kabuluhan.
Pagkatapos, sunod-sunod silang sumugod at nakipaglaban sa kanya. Si Lu Yuan ay nakilala mula sa malayo na yon ay si Qin Ju. Nakita niyang napapalibutan siya ng maraming tigre. Nagsimula siyang mag-alala at pinabilis si Bai Hua na pumunta doon. Si Bai Hua ay natatakot na baka siya masaktan sa labanan. Kaya inilagay niya siya sa isang tabi, nag-transform sa anyong hayop, at sumugod sa gitna ng labanan habang sumisigaw, "Huwag kayong magkamali. Ang ahas na ito ay kaibigan ng aking Yuan Yuan." Ngayon ay pumunta siya upang hanapin siya, hindi upang agawin ang ibang mga babae. Nang makita yon, tumigil ang lahat. Hindi nila inakala na ang napakagandang maliit na babae ay makakakilala ng isang ligaw na hayop. Si Qin Ju ay tamad na pansinin sila. Agad siyang nagbago sa anyong tao at binuksan ang kanyang mga braso kay Lu Yuan. "Yuan Yuan, halika rito." Nakita niya ang maliit na babae mula sa malayo. Ang malamig niyang mga mata ay naging malambot sa sandaling iyon. Si Lu Yuan na nakakita kay Qin Ju ay napaluha. Tumatakbo siya patungo sa kanya. Nakita ni Qian Yiman ang kasabikan ni Lu Yuan. Bukod kay Qin Ju at Qian Yiman, ang ibang mga lalaki ay hindi maganda ang loob. Lalo na si Bai Hua. Sa isip niya, mas gusto ba ni Yuan Yuan ang ahas na yon? Kung sakaling sumama siya sa kanya, ano ang gagawin niya? Habang papalapit ang dalawa, ilang tigre ang tumakbo papunta sa kanila. "Masama ito, Yiman." "Yiman, ang mga babaeng sa tribo ay kinuha ng isang ligaw na hayop. Naguguluhan ang lahat, hindi ba nandyan lang ang ligaw na hayop? Saan niya kinuha ang mga babae?" Nagtataka rin si Lu Yuan, at hindi sinasadyang bumagal ang kanyang mga hakbang. Ngunit sa sandaling iyon, nangyari ang hindi inaasahan. Biglang lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa ang isang malaking butas na may diameter na halos 1 metro. Dahil hindi siya handa, agad siyang nahulog. Nang natauhan ng lahat, ang butas na iyon ay napuno na.